Si Nishimura ay isang normal na estudyante sa high school na may mahusay na kakayahan bilang atleta, ngunit siya ay isang kasuklam-suklam, tamad na lalaki na mas gustong maglaro ng mga video game kesa maglaro ng totoong mga laro. Para sa ilang kadahilanan, mayroon siyang napaka-cute na kaibigan noong bata pa na nagngangalang Azuma na ilang taon nang naghihintay na ligawan siya. Siya ay puno ng enerhiya, at siya ay naglalakad sa paaralan tuwing umaga kasama si Nishimura. Pinag-uusapan nila kung paano hindi sumasali si Nishimura sa anumang mga club ng paaralan, kahit na siya ay talagang mahusay sa sports. Sa tingin ni Azuma, ito ay isang kahihiyan, ngunit sinabi ni Nishimura na ang mga club ay masyadong maraming problema. Habang nag-uusap sila, may maliit na dahon na tinatangay ng hangin at napunta sa harapan ni Nishimura. Tiningnan niya ito at saka biglang may nakitang bike na paparating kay Azuma. Mabilis kumilos si Nishimura at hinayla siya para hindi matamaan sa tamang oras. Biglang lumitaw ang isang magic circle na may kakaibang simbolo sa ilalim ni Azuma at Nishimura, at wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Nishimura na lumayo sa magic circle, ngunit patuloy itong sumusunod sa kanya. Nalaman niyang siya ang hinahabol ng magic circle kaya sinubukan niyang itulak si Azuma palabas ng magic circle para mapanatili itong ligtas, ngunit ayaw siyang iwan ni Azuma kaya bumalik siya sa kanya, at ang bilog ay kuminang, at sila ay nawala. Himinulat ni Nishimura ang kanyang mga mata makalipas ang ilang segundo, nakahiga sa isang damuhan. Naguguluhan siya kung saan sila napadpad, at pagkatapos tinignan niya si Azuma para masiguradong okay lang siya at pagkatapos ay marahan siyang Jin-Aisang. Matapos masiguradong maayos silang dalawa, lumingo-linggo sila sa paligid at nakitang nasa isang malaking lupain sila, at pareho silang nagtatakay kung saang lugar ito. Sinusubukan nilang gamitin ang kanilang mga telepono, ngunit walang signal. Iniisip ni Azuma na dapat silang maghanap ng bahay upang makahiram ng telepono at tumawag sa kanilang mga pamilya dahil baka naligaw lang sila, ngunit si Nishimura ay may ideya na kung nasaan sila, at iniisip niya na baka wala na sila sa mundo nila. Sinabi ni Nishimura na may parang isang mahiwagang circle sa ilalim nila kanina, tulad ng nakikita niya sa mga video game. Hindi ito mukhang espesyal, ngunit pakiramdam niya ay may kakaibang kapangyarihan na nagmumula rito. Medyo nag-aalala si Azuma dahil sa tingin niya ay nagsasalita si Nishimura na parang isang tipikal na gamer. Hindi niya gusto kung paano siya nag-isip sa mga pambihirang konklusyon na ito ng napakabilis. Habang nag-uusap sila, pareho silang nakakita ng misteryosong nilalang. Para itong isang malaking itim na kabayo, ngunit may sungay sa ulo, na parang black blade. Laking gulat nila sa nilalang at sinabi ni Nishimura na kailangan na nilang tumakbo. Habang sinusubukan nilang makatakas, sinalakay sila ng kabayo, na umatake mismo sa kanila. Nagpapakabayani si Nishimura kay Azuma, sinabihan si Azuma na magtago habang humaharap siya sa kabayo. Sinusubukan niyang maging bida-bidang bayani at magpakitang gilas. Lumayo siya kay Azuma at nagpas siyang gawing sobrang galit ang kabayo sa pamamagitan ng pagbato dito ng bato at pagsasabi ng masamang bagay. Ang kabayo ay nagalit ng husto at sumugod ito, handa nang umatake. Pero sinabi ni Nishimura na siya ang bida dito, kaya hindi siya matatalo ng kabayo. Nang biglang, isang kakaibang mahika ang humiwas sa leeg ng kabayo, at nailigtas si Nishimura. Pagkatapos ay nakita nila ang isang kalbong lalaki na may malaking espada. Siya ang nanakit sa kabayo, at mayroon ding isang archer na nagtatago sa mga palumpong. Magkasama nilang tinalo ang malaking nakakatakot na kabayo, na tinatawag na Obsidian Horse. Pagkatapos ay tinapos ng isa pang tao mula sa grupo ang Obsidian Horse gamit ang isang spell at ginawa itong inihaw. Ang kanyang pangalan ay Meiji, at siya ay isang maliit na mage. Sinabi niya kay Rocky, ang archer, na tanggalin ang mga sungay ng kabayo, ngunit siya ay bumulong-bulong at sinabi na si Baron, ang kalbong lalaki na may espada, ang dapat gumawa nun. Habang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin sa kabayo, nagsimulang isipin ni Nishimura na sigurado siyang hindi ito ang kanilang mundo. Ito ay mas katulad ng mga larong RPG na dati niyang nilalaro ng mahika at mga halimaw. Ang magic circle na iyon ang nag-teleport sa kanila sa bagong mundo ito, at mukhang mas mapanganib at makaluma ito kaysa sa kung saan sila nanggaling. Kaya nagpa siya si Nishimura ng isang bagay na mahalaga, ipinangako niya sa kanyang sarili na kailangan nilang mabuhay ni Azuma sa kakaibang mundong ito, anuman ang mangyari. Sina Nishimura at Azuma ay sumali sa grupo sa paligid ng isang maliit na bonfire.
Si Rocky ang tipong palakaibigan at nagsimulang makipag-usap sa kanila, at gusto niyang malaman kung saan sila galing dahil kakaiba ang mga suot nilang mga damit. Hindi alam ni Nishimura kung ano ang sasabihin, kaya tumingin siya kay Azuma para humingi ng tulong, ngunit hindi ito umimik. Sa kabutihang palad, sumingit si Baron at sinabihan si Rocky na huwag magtanong tungkol sa bagay na iyon dahil pribado ito. Sumasang-ayon si Meiji kay Baron at sinabing dapat nilang itago ang kanilang mga sagot sa kanilang sarili, ngunit binabalaan sila ni Baron na mapanganib ang paglalakbay ng walang armas sa lugar na ito. Maraming masamang halimaw sa paligid, at inaatake nila ang anumang nakikita nila. Malaking problema ang mga halimaw dahil inaatake pa nila ang mga kariton na nagdadala ng pagkain sa lungsod. Kaya't hindi lamang nila sinasaktan ang mga regular na tao, ngunit ito ay nagiging isang malaking problema para sa lahat. Nakaramdam ng takot si Nishimura, ngunit determinado siyang mabuhay dito. Sa palagay ni Nishimura, ang pagpunta sa lungsod ang pinakamagandang gawin, kaya't hiniling niya kay Baron na dalhin sila doon, at sumang-ayon naman kaagad si Baron. Sumang-ayon din ang dalawa pang kaibigan niya, lalo na si Rocky dahil ayaw niyang maiwan si Azuma mag-isa dito sa labas. Siya yung tipong maginoo, ngunit sinabi ni Baron na kailangan nilang mag-ayos ni Azuma bago mag-umaga dahil masama ang loob ni Azuma kay Nishimura. Naghintay si Nishimura ng ilang sandali na maging mag-isa si Azuma at tinanong siya kung bakit siya galit na galit. Hindi naman talaga galit si Azuma, nag-aalala lang talaga siya sa mga kinilos ni Nishimura kanina. Ayaw niyang maiwang mag-isa sa kakaibang mundong ito na wala ang matalik niyang kaibigan, ngunit pinag-usapan nila ito at nagpa siya na laging magkasama simula ngayon. Gumagawa pa sila ng fist bump para ipakita na nagkabati na ulit sila. Sa karwahe ng grupo ni Baron, dinala sila sa Aspire, isang lungsod sa Magical Kingdom ng Alistan, na siyang home base ng grupo. Kahit na binalaan sila ni Rocky tungkol sa kung gaano kadelikado ang kanilang trabaho bilang mga adventurer, nagpa siya sina Azuma at Nishimura na gusto nilang manatili sa lungsod at maging mga adventurer. Bilang magandang kilos, binibigyan sila ni Baron ng pera para makapagsimula, at sinabi niya sa kanila na mahahanap nila ang kanilang grupo sa isang malapit na inn kung may kailangan sila. Kaya pumunta sina Azuma at Nishimura sa Adventurers Guild. Doon, tinanggap sila ng isang magiliw na babae, si Maria, at nagtanong tungkol sa kanilang lahi, na ikanalito ni Azuma. Tumingin siya kay Nishimura para sumagot, pero super nagulat si Nishimura dahil ang lugar ay kamukha ng RPG games na dati niyang nilalaro. Tinukoy nila ang kanilang lahi, at binigyan sila ng babae ng isang maliit na libro na may kasamang mga bagay sa kontrata. Naguguluhan si Nishimura dahil mukhang kakaiba ang pagkakasulat, ngunit sa kanilang pagtataka, pareho nilang naiintindihan ito. Bago tapusin ang kanilang pagpaparehistro bilang mga adventurer, kailangan nilang kumuha ng Magical Aptitude Test, isang mahalagang kinakailangan upang maging mga adventurer. Kung hindi, hindi sila makakapagrehistro. Si Azuma ang unang naglagay ng kanyang kamay sa bowl ang kristal para sa Magical Aptitude Test, hindi umaasa ng anumang kakaiba. Ngunit pagkatapos, isang kakaibang liwanag ang lumilitaw sa loob ng bowl ang kristal, at ginulat nito ang babaeng namamahala. Hiniling niya kay Nishimura na subukan din ito, at kahit na medyo hindi siya sigurado, pumayag siya. Ngunit kapag hinawakan ni Nishimura ang bowl ang kristal, ito ay nasira. Ito ay lubos na nagpapagulat sa lahat, at ngayon ay nakakaramdam na silang lahat ng pagkalito at kahihiyan, na parang nagulo sila ng husto, at lahat ay nakatingin sa kanila. Umalis si Maria at bumalik kasama ang ilang mahahalagang tao. Ang guildmaster na si Gerald at isang mukhang masungit na elf na nagngangalang Moira, na isang golden fencer. Sinabi sa kanila ni Gerald na hindi sila maaaring maging mga adventurer sa ngayon, kaya nag-aalala sina Azuma at Nishimura na wala silang magiging trabaho. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya na dapat silang sumama kay Moira sa ibang lugar kung saan makakakuha sila ng tamang payo. Wala silang maraming pagpipilian, kaya kailangan nilang sumang-ayon na sundan si Moira sa bagong lugar na ito. Pagdating ni Azuma at Nishimura sa kanilang destinasyon, nakilala nila si Mia, isang babaeng malaiba na ang ganda, kaya hindi naging komportable si Nishimura, at sinisigurado ni Azuma na takpan ang kanyang mga mata. Pagkatapos magpalit ni Mia ng iba't ibang damit na hindi gaanong pangdalagang Pilipina, inaanyayahan sila sa kanyang tahanan. Ipinaliwanag ni Moira ang sitwasyon kay Mia dahil hindi matukoy ng magic meter ng guild ang kanilang mga kakayahan.
Gusto ni Gerald na subukan sila ni Mia, at naglalabas siya ng espesyal na device, isang magic meter na ginawa niya mismo, na mas advanced. Naiscan sila nito, at nag-pop up ang mga kakaibang simbolo na hindi nila mabasa. Ngunit nang tingnan ni Moira ang mga numero, nagulat siya dahil talagang mataas ang mga ito. Si Azuma at Nishimura ay nalilito at hindi alam kung iyon ay mabuti or masamang bagay, at sila ay interesado lang malaman kung maaari silang maging mga adventurer. Sinabi ni Mia na maaari silang maging adventurer, ngunit mayroong isang kondisyon, magmula ngayon kailangan na nilang maging apprentice niya. Si Mia ay nakikipag-usap sa kanila, at ito ay nagiging medyo kawili-wili. Sinabi niya na pareho silang may napakataas na antas ng kapangyarihan, ngunit hindi nila alam kung paano ito gamitin ng tama. Kaya nag-aalok si Mia na sanayin sila dahil kapag hindi sila natutong gamitin ito, baka masira sila ng sarili nilang magic. Habang kumakain sila, ipinaliwanag ni Mia kung paano gumagana ang mahika sa mundong ito. Ang mga tao ay nakikipagkalakalan sa mga espiritu na may kapangyarihan mula sa apoy, tubig, hangin, at lupa. Bilang kapalit, nakakakuha sila ng mga magic spells na parang mga espesyal na diskarte. Karamihan sa mga mage ay maaari lamang gumamit ng isang elemento, maliban sa ilang mga pagbubukod tulad ni Moira, na gumagamit ng 2, at si Mia mismo, na gumagamit ng 3. Si Azuma, gayunpaman, ay napakalakas dahil magagamit niya ang lahat ng mga elemento. Si Nishimura ay mausisa at gustong malaman kung anong mga elemento ang maaari niyang gamitin, ngunit hindi masabi sa kanya ni Mia. Ipinaliwanag ni Mia na hindi siya isang mage kundi isa siyang sorcerer. Ang mga sorcerers ay hindi gumagamit ng magic spells tulad ng ginagawa ng mages. Sa halip, ginagamit nila ang mga espiritu mismo, hindi lamang ang kanilang hiniram na kapangyarihan. Ngunit para magawa iyon, kailangan nilang gumawa ng isang espesyal na kasunduan sa mga espiritu. Ang kapangyarihan mula sa kasunduang ito ay mas malakas kaysa sa anumang bagay na magagawa ng isang mage. Naging masyadong strikto si Mia sa kanilang pagsasanay. Siya ang namamahala kay Nishimura, at siya ay sobrang strikto sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, narinig ni Nishimura ang ilang mga salita ng paghihikayat mula sa isang boses na hindi niya kilala, at ito ay nagpasigla sa kanyang espiritu. Samantala, tinuturuan ni Moira si Azuma kung paano gumawa ng mahika, partikular na ang paggawa ng apoy, at nagulat si Moira kay Azuma dahil napakabilis niyang matuto nito. Masaya si Moira na mabilis siyang natututo, at nakaisip pa si Azuma ng bagong spell. Ang magic ay tungkol sa paggamit ng kanyang imahinasyon, at si Azuma, kasama ang kanyang siyentipikong kaalaman, ay gumagawa ng mga asol na apoy, na isang bagay na wala pang nagawa noon. Si Nishimura ay ganap na napagod mula sa pagsasanay, hindi katulad ni Azuma, na puno pa rin ng enerhiya. Sinubukan niyang tulungan siyang magsanay, ngunit muli, narinig ni Nishimura ang mahiwagang boses, at ginagabayan siya nito sa pagpapahusay gamit ang kanyang kapangyarihan. Medyo naguguluhan siya dahil siya lang ang nakakarinig nito pero hindi niya ito pinag-iisipan ng matagal. Pagkatapos ng lahat ng pagsasanay, nagpa siya silang oras na para kumain. Nagpa siya si Mia na hayaan si Moira na patuloy na sanayin si Azuma, ngunit sinabi niya kay Nishimura na hindi pa siya matututo ng mga magic spells. Sinabi niya na kailangan niyang magpalakas ng pisikal at matuto kung paano lumaban, bago niya matuklasan ang kanyang mga elemental na kapangyarihan. Nadatnan ni Moira si Mia na nag-iisip sa labas ng bahay habang si Nishimura at Azuma ay natutulog. Ang parehong babae ay medyo naghihinale sa sobrang lakas ng mga dalawa, ngunit nagpa siya silang sanayin sila sa loob ng 3 linggo para maging independent adventurer sila. Gusto talaga ni Mia na ilihim ang kanilang mga espesyal na kakayahan dahil sa mga nangyayari sa bansa. Pagkalipas ng 3 linggo, mas naka-adapt si Nishimura sa mundong ito. Nakaharap siya sa isang malaking lobo at ipinapakita na mas magaling siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan ngayon, at madali niyang tinalo ang lobo. Si Azuma, sa kabilang banda, ay nakikipaglaban sa isang grupo ng mga may sungay na kuneho sa kanyang kahangahangang husay at kapangyarihan. Napakahusay niya na gumamit pa siya ng 3 magkakaibang elemento upang talunin ang mga kalaban. Si Mia at Moira ay sobrang humanga na nanunood mula sa malayo. Ngunit naagaw ang kanilang atensyon nang may nagpakitang obsidian horse. Gustong tumulong ni Moira dahil mapanganib ito, ngunit pinigilan siya ni Mia. Gusto niyang makita kung gaano kahusay sina Azuma at Nishimura sa pagtatanggol sa kanilang sarili.
Ang mga pangunahing mga bida ay medyo kumpiyansa sa kanilang mga bagong kapangyarihan, at nagagawa nilang talunin ang kabayo ng walang gaanong problema. Isang malaking selebrasyon ang ginawa ni Mia dahil naipasa ni Nishimura at Azuma ang kanilang graduation exam, at ngayon ay handa na silang magtungo sa Aspire upang maging opisyal na mga adventurer. Pero medyo nakakalungkot din dahil ito na ang huling beses na madalas silang magkikita. Sa panahon ng pagdiriwang, may ibinunyag sa kanila si Mia. Sinabi niya sa kanila na sila ay naliligaw, na nangangahulugang nagmula sila sa ibang mundo sa pamamagitan ng ilang uri ng kakaibang space-time na bagay or na summon ng isang tao. Laking gulat ni Nishimura at Azuma na alam ni Mia ang tungkol dito, at nagtatanong sila kung paano niya nalaman, at nalaman ni Mia na maaaring may gumamit ng high-level summon ng magic para dalhin sila rito. Ngunit hindi niya alam kung sino ang may gawa nito, dahil ang pag-summon ay napakabihira at kontrolado ng isang salamangkero na may kakayahan sa oras. Kaya, kailangan nilang hanapin ang taong ito at tanungin kung bakit sila dinala sa mundong ito. Tuwang-tuwa si Nishimura dahil super rare ang summoners, kaya sa tingin niya ay mas madaling mahanap ang taong gumawa nito. Kinagabihan, kahit na malungkot sina Nishimura at Azuma na huling araw na nila makakasama sina Mia at Moira, alam nilang kailangan nilang sumulong at alamin kung bakit sila naririto. Nangako silang magsasama-sama sa quest na ito para mahanap ang summoner. Pero may kakaibang nangyayari kay Nishimura, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ng isang batang babae na bumubulong ng mga bagay-bagay sa kanya. Sinabi niya na malapit na silang magsama-sama at mukhang talagang nasasabik tungkol dito. Isang gabi, nanaginip si Nishimura, siya ay nasa isang berdeng lupain, at ang pamilyar na boses na iyon ay bumalik, na nagsasabi sa kanya na magkikita sila sa lalong madaling panahon at humihiling sa kanya na maging mapagpasensya. Kapag sinusubukan niyang alamin kung sino ang misteryosong boses na ito, nagising siya at pawis na pawis. Pinapanaginipan na niya ito simula nang dumating siya sa mundong ito. Pagkatapos ng ilang linggo, pareho silang nanirahan sa Aspire kung saan sila nakarehistro sa Adventure Guild. Nakilala nila ang mga taong nagligtas sa kanila sa simula, ngunit mababa pa rin ang ranggo nilang adventurer, kaya simple lang ang kanilang mga trabaho, tulad ng pagtulong sa pagsasaka or paggawa ng construction na trabaho. Unti-unti na silang nasasanay sa bagong lugar na ito at kung paano gumagana ang mga bagay dito. Gusto ni Azuma na gumising ng maaga at pumunta sa library para magbasa ng mga libro para sa kanyang pananaliksik. Natagpuan ni Nishimura si Azuma sa isang bar na nagbabasa at sumama sa kanya, medyo nakakaabala sa kanyang oras sa pagbabasa. Si Almeda ang waitress, ay nagdadala ng almusal sa kanila at isang sulat mula sa guild. Ang sulat ay nagsasabing sila ay ipinatawag, kaya sila ay tumungo kaagad sa guild, nag-aalala kung bakit sila kinakailangan. Sa pagkakataong ito, nakakakuha sila ng trabaho sa isang squatter area, at kailangan nilang makipag-usap sa mga customer at staff para malaman ang tungkol sa ilang mga ninakaw na kalakal na pumapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga slums. Nakita ni Azuma na may 2 krus ang kontrata, ibig sabihin, 2 beses na itong nabigong tapusin. Kung hindi nila matapos ang quest, maipapasa ito sa mga adventurer na may mataas na ranggo. Sinabi sa kanila ni Gerald na nakuha nila ang trabahong ito dahil sinabi ni Mia na napakalakas nila. Dagdag pa, kapag natapos nila ito, mag-level up sila sa kanilang ranggo ng adventurer. Ganap silang ginanahan dahil ang pag-rank up ay nangangahulugang mas mahusay na mga trabaho, kaysa sa pagtulong sa pagsasaka or sa mga construction. Nang umalis sila sa guild, pinag-uusapan nila kung ano na ang naging progress nila mula simula, ngunit nakita ni Azuma ang paborito niyang prutas at bumili nito, ngunit mas tumaas ang presyo nito mula noong nakaraang linggo. Malungkot na ipinaliwanag ng nagbebenta na walang gaanong pagkain na pumapasok kamakailan, na nagpapahirap sa lahat ng bagay, tulad ng karne, damit, at prutas. Napakataas ng mga presyo, at may mga tsismis pa na ang mga halimaw at mabangis na hayop ay umaatake sa mga cart na nagdadala ng mga gamit, at umaasa sila ng solusyon sa lalong madaling panahon. Kahit na ito ay mahal, nagpasya silang kumuha ng ilan sa mga paboritong prutas ni Azuma upang matulungan ang nagtitinda. Parehong nag-aalala sina Nishimura at Azuma sa narinig nilang balita. Sinimulan pa nilang isipin na ang nawawalang pagkain sa mga kariton ay maaaring napupunta sa mga slum, na maaaring konektado sa kanilang misyon. Habang pinag-uusapan nila ito, may isang taong nakasuot ng balabal na nanunood sa kanila mula sa karamihan. Pagsapit ng gabi, tumungo sila sa inn sa mga squatter area.
Pagpasok nila, pinagtitinginan silang dalawa dahil magaganda ang kanilang pananamit. Tumingin-tingin sila sa paligid at nakitang may mga inumin at pagkain ng inn na hindi mahahanap sa regular market dahil sa pag-atake sa mga cart. Hindi nagaksaya ng oras si Nishimura at tinanong niya ang waiter tungkol sa mga produktong ito. Gustong malaman ni Azuma ang katotohanan dahil nakakakita sila ng pagkakataong kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng pagkuha ng mga produktong ito, at pagbebenta ng mga ito para sa malaking profit. Ipinakita pa ni Azuma sa waiter ang isang malaking bag ng mga barya upang makita kung iyon ang makakakuha ng atensyon ng waiter, at napagtanto niyang lahat ng ito ay isang setup. Ngunit sa halip na makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, ang mga sakam na customer sa huli ay sinusubukang atakihin sila, ngunit madali silang tinalo ni Nishimura at Azuma. Pagkatapos nito, medyo tinatakot nila ang mga customer na magsalita, at ang mga customer ay handa ng magsalita at sinabi na ang isang lalaking nakilala nila sa pub ay nag-imbite sa kanila sa isang trabaho, na nangangako na malaki ang kita. Ngunit pagdating nila doon, nalaman nilang nagkaroon na ng pag-atake, at ang naiwan na lang ay ang bagon at ang mga gamit sa loob. Kinuha nila ang kanilang madadalang gamit at iniwan ang iba sa pasukan ng bayan. Tinitiyak ni Nishimura na hindi sila nagsisinungaling, nang biglang sumabat ang bartender. Inamin niya na nakuha lang nila ang mga ninakaw na gamit na karaniwang ibinebenta sa paligid. Binabalaan niya ang mga ito na huwag nang magtanong pa dahil labag ito sa mga patakaran, at sinabi sa kanila na dapat na silang umalis. Pagkatapos, nagsimulang maglakad sina Nishimura at Azuma sa madilim na kalye ng mga squatter area, ngunit naramdaman na nila na sinusundan sila simula pa noong umaga. Pinalabas nila ang kalaban at sa huli ay na-corner sila ng tatlong assassin na lumabas na mga babae. Nakikita ni Nishimura na ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng higit pang impormasyon kung matalo nila ang mga babaeng ito, kaya nagpa siya siyang makipaglaban ng seryoso, ngunit pinipigilan pa rin niya ang kanyang kapangyarihan. Agad na pinabagsak ni Nishimura ang isa sa mga assassin, at pagkatapos ay nakipag-usap si Azuma sa isa pa. Habang haharapin nila ang huling assassin, ang kasamang assassin ay naghagis ng smoke bomb, na nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang tumakas, ngunit iniwan nila ang isa nilang kasamahan na nasaktan at pinatumba ni Nishimura. Ngayon ay lalo silang na-curious tungkol sa misyong ito, dahil ang pagkuha ng mga assassin upang habulin sila ay nangangahulugan na talagang ayaw silang makialam sa pag-atake sa mga cart. Nagpasya sina Nishimura at Azuma na dalhin ang nahuli na assassin sa guild para tanungin. Ikinulong nila siya sa isang selda, nakatali sa isang upuan. Paggising niya, si Gerald ang unang kumausap sa kanya. Sinabi ni Gerald sa kanya na dinala nila siya dito ng palihim, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga dati niyang kaibigan na susundan siya upang patahimikan siya. Ngunit dapat niyang isipin kung bakit nagpa siya si Nishimura na hayaan siyang mabuhay. Pagkatapos ng kanilang misyon, si Nishimura at Azuma ay nakakuha ng promosyon sa kanilang ranggo. Dumating si Moira upang bisitahin sila sa guild at para batiin sila. Sinasamantala nila ang pagkakataong ito para ikwento sa kanya ang mga nangyari. Kahit na natapos na nila ang misyon, tumataas pa rin ang presyo ng bilihin. Iminumungkahi ni Moira na magtulungan sila, at nangako na kukuha para kay Azuma ng kanyang paboritong prutas nang walang anumang problema. Bago sila lumabas bilang isang koponan, ipinaliwanag ni Moira na ang mga pananim na handa ng anihin ay ninanakaw sa Northwest, at iyon ang dahilan kung bakit tumataas ang mga presyo. Dagdag pa, ang mga magnanakaw na ito ay pinoprotektahan ng isang talagang bihasang mage, kaya mahirap para sa mga magsasaka na pigilan sila. Ang guild ngayon ay may malaking trabaho, kailangan nilang bantayan ang mga pananim, hulihin ang mga magnanakaw at ang mage upang makakuha ng isang magandang gantimpala. Si Nishimura at Azuma ay medyo interesado sa misyong ito, kaya nagpa siya silang sumali kay Moira. Habang papunta sila, naging masaya talaga si Moira na nakasama ulit sila. Karaniwang seryoso at mahigpit ang mga elf, kaya ayaw talaga ng mga tao na makipag-hangout sa kanila. Nangangahulugan iyon na kailangang gawin ni Moira ang lahat sa kanyang sarili sa lahat ng oras, kaya talagang natutuwa siyang magkaroon ng isang koponan ngayon. Pagdating nila sa mga taniman, sobrang gaan ng loob ng mga magsasaka na makita sila. Masaya sila na may naririto para protektahan ang kanilang mga pananim at hulihin ang mga masasamang magnanakaw. Nakipagkamay si Nishimura kay Casimiro, ang humingi ng tulong sa kanila, ngunit nararamdaman ni Nishimura na may isang bagay na hindi tama sa kanya, at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman.
Ang mga magsasaka ay nagpapakita sa kanila sa paligid ng mga bukid upang matulungan silang makilala ang lugar. Biglang, sinimulan magbabala ng staff ni Azuma tungkol sa isang malaking panganib na paparating sa kanila. Sa una, iniisip nila na ito ang mga magnanakaw, ngunit pagkatapos ay nakita nila na ito ay mas nakakatakot, isang malaking ogre at ilang mga orcs ay lumalabas sa mga puno ng prutas. Ang grupo ay hindi nagaksaya ng anumang oras at naghahanda upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Naghahanda sina ni Shimura at Moira na lumaban habang nakatuon si Azuma sa pagprotekta sa lahat. Madaling tinalo ni Moira ang mga orc, at hinarap ni Nishimura ang malaking ogre. Ginagamit niya ang 20% ng kanyang kapangyarihan at naghahatid ng napakalaking suntok na nagpabagsak sa ogre. Si Casimiro naman ay pinapanood lang ang labanan, pinagmamasdan silang mabuti at tila naghihinala. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang grupo para pag-usapan ang nangyari. Sinabi ni Azuma na ang mga ogres at orc ay hindi karaniwang tumatambay sa mga kagubatan na ito, at sumang-ayon si Moira. Ayaw nilang magbigay ng konklusyon, ngunit iniisip nila na maaaring ang kanilang mga kaaway ang nagpadala ng mga nilalang na ito. Ang magagawa lang nila ngayon ay maghintay upang makita kung ano ang reaksyon ng kanilang mga kaaway sa kung ano ang nangyari. Iminumungkahi ni Nishimura at Azuma ang pagtatakda ng mga bitag upang mas mabilis na mahuli ang kalaban, at sumang-ayon si Moira. Tapos ang eksena ay napalitan ng mas creepy, mayroong isang grupo ng mga patay na katawan sa isang kagubatan. Ang isang babae ay sumisipsip ng enerhiya mula sa mga patay na katawan sa isang kakaibang orb, at balak niya itong gamitin sa kalaunan. Nagsuot siya ng invisibility cloak at naghahanda para sundan ang grupo ni Nishimura. Hindi nagtagal, iniisip ng nahuli na assassin kung bakit iniligtas ni Nishimura ang kanyang buhay sa halip na tapusin siya. Nagpasya siyang hayaan siyang mabuhay, at itinago pa sa kanyang mga kaibigan sa kadiliman ang tungkol sa kanya upang hindi siya masundan. Pumasok si Gerald sa selda at pinutol ang kanyang iniisip, at gusto niyang malaman kung handa ba itong tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng impormasyong kailangan nila. Habang sila ay nagpapatrolya sa paligid ng mga taniman, nakita ni Moira ang ilang mga bakas ng paa ng tao sa lupa. Sinundan nila ang mga bakas at nakahanap sila ng isang tumpok ng nasunog na kahoy, na nagpapahiwatig sa kanila na ang kampo ng mga magnanakaw ay naruroon ng hindi pagaanong katagal dahil mainit pa rin ang nasunog na kahoy. Ginamit ni Azuma ang kanyang magic para maramdaman na may tatlong tao sa malapit. Sinusundan nila ang bakas at nakita ang mga lalaki sa gitna ng pagnanakaw ng prutas. Walang bakas na isa sa kanila ay mga salamangkero, at madali nilang natalo ang mga lalaki, tin-alien sila, at pagkatapos ay nagsimulang magreklamo ang mga lalaki na natalo sila dahil ang kanilang kasamahang salamangkero ay hindi nagpakita. Nag-congrats si Casimiro sa mga adventurers at nakipagkamay ulit kay Nishimura. Medyo matagal na hinawakan ni Nishimura ang kamay niya at sinabing malambot talaga ang mga kamay ni Casimiro. Nataranta si Casimiro at sinabing ito ay dahil siya ang amo at hindi gumagawa ng mabibigat na trabaho, ngunit hindi nasisiyahan sina Moira at Azuma sa mga sagot ni Casimiro. Nagtataka sila kung paano niya alam ang tungkol sa mga ogre at orc sa isang lugar kung saan hindi sila karaniwang tumatambay. Kadalasan, ang mga adventurer lang ang may ganoong klase ng kaalaman. Si Casimiro ay nagsimulang makaramdam na parang malapit na siyang mabuko, at pagkatapos ay tumawa na parang masamang kontrabida sa Batang Quiapo. Inaamin ni Casimiro sa lahat, ang buong plano kasama ang mga ogres at orcs na umatake at ang mga ninakaw na prutas ay pandaraya lamang para makuha ang atensyon ng mga adventurer, at subukan ang kanilang mga kakayahan. Biglang sumulpot si Rami, ang salamangkero na nakita natin kanina, at hinubad niya ang kanyang invisibility na balabal. Siya ang partner in crime ni Casimiro, at ang mga adventurer ay naghahanda para sa isang labanan. Nakatuon si Rami sa paglaban kina Moira at Azuma, habang si Casimiro naman ang lalaban kay Nishimura. Napagtanto ni Moira na kalaban nila ang isang malakas na kalaban na nasipa mula sa pakikipaglaban at gustong ipagsapalaran ang kanyang buhay. Naglunsad ng pag-atake si Azuma kay Rami hanggang sa maibalik ni Moira ang kanyang lakas. Tuwang-tuwa si Rami habang ginagamit ni Azuma ang kanyang iba't ibang elemental na magic sa kanya. Sa kabilang banda, nalaman ni Nishimura na si Casimiro ay isang mage, at nagpatawag siya ng isang malaking nilalang upang labanan siya. Ito ay isang mahigpit na kalaban, at hindi talaga kayang saktan ni Nishimura ang Frosty Elemental Beast na ipinatawag ni Casimiro, ngunit maaaring saktan siya ng Elemental Beast.
Nag-iisip si Nishimura kung paano lalabanan ang halimaw na ito, at ang mga adventurer ay nahihirapan sa mga kalaban na ito, na hindi lang malakas kundi sobrang matalino din. Si Moira ay bumalik sa aksyon at sumugod kay Rami, ngunit si Rami ay kasing galing niya sa labanan ng espada. Sinubukan ni Azuma na tumulong ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang mga spell ng maaga upang maiwasang tamaan si Moira. Tuwang-tuwa si Rami sa bawat minuto ng laban na ito, at kinawawa sina Moira at Azuma nang hindi pinagpapawisan. Samantala, si Nishimura ay nakikibaka pa rin laban sa nagyayelong halimaw, hindi niya kayang saktan ito, kaya nakatutok na lang siya para hindi masaktan ang sarili niya. Sinabi ni Casimiro na si Nishimura ay walang fire element tulad ni Moira at Azuma, kaya hindi siya mananalo. Lalong lumalala ang mga bagay kapag nagpakita si Casimiro ng isang pulang orb. Nakuha niya ito mula kay Rami, na nag-drain ng sigla mula sa ibang mga tao papunta sa orb. Pinapakain niya ito sa kanyang elemental beast, at ito ay nagiging 3 beses na mas malaki at mas malakas. Ang halimaw ay naging mas mabilis at nagawang saktan si Nishimura, na nagpapahina sa kanya. Nagsisimulang magsalita si Casimiro tulad ng isang karaniwang masamang tao, na nagpapaliwanag ng kanyang plano. Gusto niyang nakawin ang kapangyarihan ni Nishimura at gagamitin niya sina Moira at Azuma bilang mga hostage. Kung hindi gagawin ni Nishimura ang kanyang sasabihin, ibibigay niya sila sa ilang masasamang tao na gagawa ng mga kakilakilabot na bagay sa kanila. Dahil sa pagod, sina Moira at Azuma ay nalulula sa kapangyarihan ni Rami, ngunit may isang nakakagulat na nangyari. Muli silang tumayo, at mukhang hindi sila gaanong napagod sa laban. Lumalabas na lahat ito ay pagsubok para maging mas mahusay sila sa pakikipaglaban at makita kung gaano kahusay si Rami. Ngayon ay lumalaban sila, at si Rami ang nahihirapang harapin ang kanilang mga bagong hakbang sa pakikipaglaban. Taglay ni Azuma ang isang lightning sword na ginamit niya kay Rami. Sinasalungat naman ni Moira ang lahat ng pag-atake ni Rami, at pagkatapos ay ginagamit ni Azuma ang kanyang kaalaman sa agham para gumawa ng malaking pagsabog ng buhawi na talagang nagpapahina kay Rami. Tinapos ni Moira ang laban at nasaktan ng husto si Rami. Siya ay sumuko ngunit binalaan sila na babalik siya ng mas malakas pagkatapos niyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Masaya sila sa kanilang tagumpay, ngunit hindi ito nagtagal. Dumating si Casimiro at sinabihan silang sumuko. Sabi niya kung hindi, tatapusin niya si Nishimura, na nasaktan at walang malay. Bagamat si Nishimura ang nasa panganib, nakakaramdam siya ng pagkabigo dahil nangako siyang paprotektahan si Azuma at babalik sa kanilang mundo ng magkasama, ngunit ngayon ay kailangan niyang panoorin silang maging hostage ni Casimiro. Ito ay talagang overwhelming sa kanya, at siya ay napapikit at sa kanyang panaginip, nakakita siya ng kakaibang berdeng ilaw at narinig niya ang ulitang boses na ilang araw na niyang naririnig. Tinatanong siya nito kung gusto niya ng kapangyarihan, at kahit na may mga consequences para sa pagbibigay ng kapangyarihan sa kanya ng mas maaga, yumo pa rin si Nishimura. Ipinakilala ng boses ang sarili bilang Eri, ang espiritu ng hangin. Bago magising si Nishimura, nakita niya ang liwanag na nagiging babaeng liwanag. Nang magising si Nishimura, ginulat niya ang lahat, lalo na si Casimiro. Tumayo siya at mukhang hindi man lang nasaktan. Sinusugod siya ng malaking nilalang, hinahampas siya, ngunit hindi siya nasaktan. Naging desperado si Casimiro at sinabihan ang nilalang na umatake muli, ngunit madaling pinigilan ni Nishimura ang mga pag-atake nito at tinalo ito gamit ang kanyang kapangyarihan sa hangin. Napagtanto ni Casimiro at Rami na sila ay nasa malaking panganib at sinubukang tumakas, ngunit ang hiniram na kapangyarihan ni Nishimura ay sobrang inubos ang kanyang enerhiya, at siya ay hum-in na ngayon. Gayunpaman, nagawa niyang maglunsad ng isang pag-atake na pumutol sa braso ni Casimiro bago siya bumagsak. Si Casimiro at si Rami ay nakatakas, ngunit mukhang nasasabik si Rami sa nangyayari. Matapos magising sa bahay ni Mia, nalaman ni Nishimura na siya ay walang malay sa loob ng 1 linggo dahil inubos niya ang lahat ng kanyang mahika sa pakikipaglaban. Dinala siya ni Azuma at Moira doon pagkatapos niyang hindi nagising ng 3 araw. Si Mia ang nag-alaga sa kanya at nagpapakain para matulungan siyang gumaling. Sinabi ni Mia sa kanya na dapat pasalamatan niya sina Azuma at Moira sa pag-aalaga sa kanya. Pinag-uusapan ni Nishimura at Mia ang nangyari sa kagubatan. Nalaman ni Mia na napakalakas ng beast dahil sa orb na tinatawag na Crimson Pact. Isang talagang masamang sumpa na ginagawang mas malakas ang mga halimaw.
Binanggit din ni Nishimura na nakakuha siya ng tulong mula sa isang boses na nagngangalang Eri, na ikinagulat ni Mia, at sinabi niya sa kanya na maaari na nilang malaman kung anong uri siya ng sorcerer. Nagulat si Casimiro sa kanyang amo, isang misteryosong figure na nagngangalang Ronald, tungkol sa nangyari sa kanyang misyon. Sa kabila ng pagkawala ng braso na dinanas niya, masaya si Ronald sa impormasyong nakalap ni Casimiro. Ngayon kailangan ni Ronald ng tulong ni Rami para sa susunod na misyon ni Casimiro, at minarkahan niya si Rami ng tato na hugis gagamba sa kanyang kamay para kontrolin siya. Pagkatapos ay pumasok ang ilang mga batang babae upang ipaalala sa kanya na magsisimula na ang pagdiriwang. Nag-iwan si Ronald ng invitation sa isang tumpok ng papel bago umalis. Ipinaliwanag ni Mia kay Nishimura na siya ay isang summoner, na nangangahulugang maaari siyang makipagkasundo sa mga partikular na espiritu upang makakuha ng access sa mas malalakas na spell. Ang impormasyong ito ay nagpalito kay Nishimura, ngunit nakakatulong ito sa kanya na maunawaan kung sino si Eri. Pagkatapos makipag-usap kay Almeda, nagpas siyang hanapin ni Nishimura si Moira or Azuma upang ipaalam sa kanila na gising na siya. Sa kanyang paglalakad, siya ay nakikialam sa isang sitwasyon kung saan dalawang lalaki ang ginagambala ang isang babae. Ginagamit ng babae ang kanyang pagdating bilang pagkakataon para magpanggap na siya ang taong hinihintay niya. Tinakot ni Nishimura ang mga lalaki, ngunit napagtanto niya na ang babae ay hindi talaga nasa panganib dahil madali itong nakatakas mula sa kanila. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Ana, ang dating assassin na nahuli ni Nishimura nung nakaraan. Nagtatrabaho na siya ngayon sa guild at kasali sa investigasyon sa mga pagnanakaw. Sina Ana at Nishimura ay tumungo sa isang lugar na nauugnay sa mga magnanakaw, at nakipag-away sila, na natalo ang mga naninirahan na naruroon. Habang naghahanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon, nakita ni Nishimura ang imbitasyong iniwan ni Ronald at Casimiro. Kinagabihan, naglalakad sina Moira at Azuma sa palengke, at katatapos lang nila ng isang mahalagang trabaho. Nakikita ni Moira na nag-aalala si Azuma kay Nishimura, ngunit sinabi ni Azuma na magiging okay si Nishimura, at kailangan nilang tumuon sa kanilang gawain. Habang sila ay nasa palengke, may mga taong nagtatalo tungkol sa pagtaas ng presyo, at naramdaman ni Moira at Azuma na parang may sumusunod sa kanila. Sinubukan nilang linlanggan ang taong sumusunod sa kanila, ngunit agad silang inatake ng tao. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa palengke, habang kinakalaban nila ang unang umatake. Napagtanto nilang may dalawa pang taong tumutulong sa unang umatake, kaya naging 2 laban sa 3. Ngunit pagkatapos ng mula saan, nagpakita si Rami sa kanyang invisibility cloak. Pinatumba ni Rami si Moira at dinala siya, sinabing hindi niya gusto ang paggawa nito, ngunit inutusan siya ng kanyang pinuno. Sinubukan ni Azuma na sundan si Rami, ngunit pinigilan siya ng 3 pang umaatake. Kailangan nilang matiyak na makakatakas si Rami kasama si Moira, kaya pinigilan nila si Azuma na habulin si Rami, at naging mahirap ang sitwasyon para kay Azuma. Samantala, natagpuan ni Ana at Nishimura ang kanilang mga sarili sa madilim na lagusan sa ilalim ng lupa. Nakasaad sa imbitasyon na sa ilalim ng lungsod ng Aspire, maraming mga goblins na napuno ng Crimson Pact, at alam nilang kailangan nilang pigilan ang mga goblins na makarating sa lungsod. Binuksan ni Ana ang pinto gamit ang isang pin upang matiyak na hindi ito isang trap. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Nishimura na nang mahuli niya siya, umaasa siyang maaari itong mamuhay ng normal at hindi masaya na nagtatrabaho siya ngayon sa guild. Pero nagpasalamat pa rin si Nishimura sa pagtulong niya, at talagang naantig ni Ana. Sinabi ni Ana sa kanya na tutulungan niya siya anuman ang mangyari, na nagpapakita na sila ay nagiging mas malapit bilang magkaibigan. Samantala, nahihirapan pa rin si Azuma sa kanyang sitwasyon. Medyo nainis siya, at nagpa siya na gamitin ang kanyang mga espesyal na kapangyarihan para talunin ang mga taong nagdudulot ng gulo para sa kanya. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng malaking sorpresa. Nagpakita si Rami, at lumabas na wala siya roon para labanan si Azuma kahit ngayon lang. Ang boss ni Rami ay may plano na gamitin ang Crimson Pact kay Moira, at hindi sumang-ayon si Rami dito. Inisip niya si Azuma at Moira bilang kanyang biktima at nais niyang siya ang tumalo sa kanila. Ibinigay ni Rami kay Azuma ang eksaktong lokasyong pupuntahan, at pareho silang nagbahagi ng iisang layunin. Hindi nagaksaya ng oras si Azuma, nagmamadali siyang pumunta sa tore kung saan banihag si Moira.
Pagdating niya, nakita niya si Moira sa gitna ng pulang bilog na napapaligiran ng mga mage na balak siyang gamitin bilang sakripisyo. Mabilis na kumilos si Azuma, gamit ang kanyang kapangyarihan para i-immobilize ang mage at itigil ang ritual. Nailigtas niya si Moira sa tamang oras, gayunpaman, ang kanilang kaginhawaan ay panandalian. Biglang sumulpat sina Ronald at Casimiro, at inasahan ni Ronald na ibibigay ni Rami ang lokasyon. Ayaw niyang makipagtalo at nandoon lang siya para maghatid ng malagim na mensahe. Sinabi ni Ronald sa kanila na ang isang hukbo ng 3,000 halimaw na may Crimson Pact ay malapit ng lusubin ang lungsod, na sisira sa lahat ng bagay sa kanilang landas. Ang masaklap pa, si Nishimura ay nasa ibang lugar at walang ideya tungkol sa paparating na panganib. Tunay ngang isang bitag ang impormasyong nahanap nila sa mansyon. Nakarating si Ana sa isang pinto at aksidenteng nakapasok sa isang pulang magic circle na tumatawag ng isang makapangyarihang golem, at ang kanilang sitwasyon ay naging mas mahirap. Si Casimiro ay lumitaw na hindi mapalagay sa desisyon ng kanyang amo na salakayin ang lungsod mula sa loob at labas. Gayunpaman, nanatiling determinado si Ronald, iginiit na ang mga ito ay mga sakripisyo na kailangan nilang gawin upang magawa ang kanilang pangunahing misyon. Samantala, hinarap ni Nishimura at Ana ang makapangyarihang golem na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Sakto namang namagitan si Nishimura at ginamit ang kanyang kapangyarihan para talunin ang golem. Ang ikinagulat niya ay ang golem na ito ay walang core, na lubhang kakaiba dahil ang lahat ng golem ay karaniwang may isang core. Biglang umalangaw ang boses ng isang batang babae sa silid, at bumukas ang isa pang pinto, at tumambad ang isang silid na puno ng mga itlog ng goblin, at 2 batang kambal na babae ang masayang binati sila sa pagpasok sa kanilang silid. Samantala, sina Moira at Azuma ay hindi nagaksaya ng oras at ipinaalam kay Gerald ang tungkol sa nalalapit na pag-atake. Agad na nagpatawag si Gerald ng meeting ng lahat ng adventurer at guard sa Aspire. Siya ay labis na nag-aalala dahil ang mga resources ng lungsod ay mahirap makuha, na ginagawang imposibleng makayanan ang isang paglusob. Ang kay-takot-takot na sitwasyong ito ay nagresulta mula sa mahusay na binalak na pag-atake ng mga halimaw sa mga caravan. Bagamat umaasa si Gerald na makakasama nila si Nishimura, tiniyak sa kanya ni Moira at Azuma na gagawin nila, kasama ang mga adventurer ng guild, ang lahat para protektahan ang lungsod. Si Mia ay sumali sa kanilang talakayan, na inihayag na siya ay nakadama ng isang malakas na mahiwagang kapangyarihan at nagpa siya na magtungo sa lungsod, na natatakot sa pwedeng mangyari. Nag-alok si Mia na manindagan para kay Nishimura sa kanyang pagkawala, na lalong nagpapatibay sa kanilang pasya na ipagtanggol ang lungsod ng Aspire. Kasama ni Nishimura ang 2 babae na buong pagmamalaking nagsabi sa kanya na ginawa nila ang espesyal na silid at ang malaking golem, ibig sabihin sila ay Earth Mage. Nandoon sila para palayain ang mga goblins na inutusang gumawa ng masama sa mga babae, at kumain ng mga bata at lalaki. Sinubukan silang kumbensihin ni Nishimura na huminto dahil makakaapekto rin ito sa kanila, ngunit ipinakita sa kanya ng mga batang babae ang isang makintab na globo na ginamit nila upang kontrolin ang mga goblins. Nang walang paghihintay, ginaisang ng mga batang babae ang mga goblins, at ang mga goblins ay napakalakas salamat sa Crimson Pact. Kinailangan silang labanan ni Nishimura, at sinabihan niya si Ana na manatiling ligtas habang hinaharap niya ang mga goblins. Tinalo ni Nishimura ang mga goblins, ngunit hindi niya ginagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan dahil ayaw niyang sirain ang silid na kinaroroonan nila. Ngunit kahit gaano pa karaming goblins ang natalo ni Nishimura, ang mga babae ay patuloy na nanggigising ng mga goblins. Akala nila hindi sila sasaktan ng mga goblins dahil nasa kanila ang orb, pero sinubukan ng mga goblins na atakihin ang mga babae, at pagkatapos nasira nila ang orb. Kailangang protektahan ni Nishimura ang mga babae ngayon, at tinanong niya sila kung ilan lahat ang mga goblin, ngunit hindi nila masabi dahil ang mga goblin ay nasa buong lungsod. Dinala ni Nishimura ang mga batang babae kay Ana, at lahat sila ay kailangang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga goblins ng magkasama. Gustong protektahan ni Nishimura ang 3 babaeng kasama niya, anuman ang mangyari. Bumalik sa guild, lahat, kabilang ang mga gwardya, ay nag-aalala sa kanilang mahirap na sitwasyon. Isang gwardya ang nagdala ng balita na ang hilagang kuta ay nasakop na ng mga halimaw. Ngayon, ang kanilang guild at guard team ay mayroon lamang 180 na miyembro habang sila ay nakikipaglaban sa napakalaking sangkawan ng 3,000 halimaw.
Lalong naging mahirap ang mga bagay dahil kailangan ni Mia na gamitin ang kanyang tactical na mahika para maalis ang mga halimaw sa harapan, ngunit mauubos nito ang kalahati ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, pero may naisip si Azuma. Naalala niya ang isang bagay mula sa kanyang lumang mundo at iminungkahi niya ang paggamit ng lupa, tubig, at apoy na mahika upang makagawa ng isang malaking pagsabog. Hindi man naiintindihan ng iba ang science sa likod nito, nagtiwala sila kay Azuma. Naghanda ang lahat sa pasukan ng lungsod, naghihintay sa pagdating ng mga halimaw. Sinimulan ni Azuma ang kanyang plano, at talagang gumana ito laban sa unang hanay ng mga halimaw. Nagulat ang lahat kahit na medyo napagod si Azuma, ngunit determinado siyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Hinatake nilang lahat ang ikalawang hanay ng mga halimaw, at malaki ang naitulong ni Mia sa pamamagitan ng pagtanggal sa karamihan sa kanila. Nang tila sila ay maaaring manalo, isang sundalo ang nagsabi kay Gerald na isa pang grupo ng mga halimaw ang darating. Ang mga ito ay mga halimaw na may Crimson Pact at 2 beses na mas malakas sa mga naunang halimaw. Sa sandaling iyon, nagpakita si Nishimura kasama si Ana at ang 2 babae, sina Mela at Melo. Habang sina Moira, Mia, at Azuma ay nakaharap sa natitirang mga halimaw, ang mga babae ay nagtutulungan upang protektahan si Mia habang naghahanda siya ng napakalaking pag-atake. Nagtagumpay ang kanilang plano, at natalo nila ang lahat ng halimaw maliban sa 3 malalaking halimaw na talagang matibay, at nagpa siya ang mga babae na harapin ang bawat isa. Si Nishimura, kasama sina Mela at Melo, sa wakas ay nakarating sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, si Azuma ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Marami na siyang ginamit na mahika, at napakahina niya para labanan pa ang kanyang kalaban. Ang kanyang mga kaibigan ay abala sa pakikitungo sa iba pang malalaking halimaw, kaya hindi nila siya natulungan. Naisip ni Azuma na maaaring ito na ang wakas para sa kanya at nais niyang pasalamatan man lang si Nishimura sa lahat ng ginawa niya. Nang akala ni Azuma na matatapos na siya, si Nishimura ay nagpakita at nagligtas sa kanya mula sa malaking halimaw. Sinugod ni Moira si Azuma at binigyan ito ng mahigpit na yakap, napakagaan ng pakiramdam na ligtas na siya. Ipinaliwanag ni Nishimura ang labanan sa ilalim ng lupa kay Mia, at hiniling sa kanya na alagaan sina Moira at Azuma habang hinaharap niya ang ogre. Pinalakas niya ang kanyang buong lakas at nakatama ng isang malakas na pag-atake sa ogre. Napansin ni Mia sina Mela at Melo at tinanong kung sino sila. Sinabi sa kanya ni Nishimura na sila ay mga mahuhusay na Earth Mage sa kanilang panig. Sinabihan niya silang lahat na magtulungan upang talunin ang natitirang mga halimaw, habang siya ay naghahanda upang labanan ang huling 2 ogre. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Ronald ay nanunood at namangha sa kapangyarihan ni Nishimura, ngunit sila ay nagplano para sa sitwasyong ito, handang guluhin ang pagdiriwang sa lalong madaling panahon. Nagtrabaho sila para sa isang taong naka-foresee ng lahat ng mga resultang ito. Sa punong tanggapan ng guild, dumating ang isang sundalo na may dalang balita mula sa larangan ng digmaan. Narinig ni Ana, na nanatili upang tulungan ang mga sugatan, nakausap ni Gerald ang sundalo. Talagang nag-aalala siya kay Nishimura dahil siya lang ang nagtrato sa kanya na parang tao at hindi isang kasangkapan. Iniligtas niya siya at binigyan ng pagkakataon sa isang normal na buhay, na talagang gusto niya. Ngunit pagkatapos ay isang nakahod na figure ang nag-spell kay Ana at may ibinulong sa kanyang tainga. Nararamdaman ni Ana na iwanan ang lahat at naglakad patungo sa larangan ng digmaan. Ang mga adventurer ay nagpatuloy sa pakikipaglaban, gamit ang kanilang mga sandata laban sa walang katapusang alon ng mga nilalang na hindi nagpakita ng tanda ng paghinto. Buong lakas silang lumaban para protektahan ang lungsod. Si Nishimura, na inilabas ang kanyang 100% lakas gaya ni Taguro, ay nagawang talunin ang bawat isa sa mga pinuno ng ogre, ngunit naubos nito ang kanyang lakas. Akala niya ay wala na ang mga pangunahing banta at naglaan ng ilang sandali upang makapagpahinga, ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali. Biglang yumanig ang lupa, at kinailangan niyang tumalon sa ere para maiwasang mahile sa isang malaking butas na bumukas. Ang matatalim na kuko ay lumabas sa lupa at sinira ang katawan ng mga ogre. Nag-aalala talaga si Mia kapag nakikita niya ang nangyayari. Pagkatapos ay lumabas ang 2 ulo na Golden Dragon mula sa kailaliman. Nagpagulat ito kay Mia at sa iba pa dahil ang mga dragon na ito ay karaniwang nakatira sa mga pugad sa ilalim ng lupa, at hindi nakikisali sa mga labanan ng mga tao, ngunit ngayon ay nakialam na ito sa kanilang mga laban.
Napansin ni Azuma ang isang hindi pamilyar na babae sa larangan ng digmaan, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Si Nishimura ay nalilito rin sa presensya ng dragon, at ipinaliwanag ni Mia na sa ilang kadahilanan, ang dragon na ito ay nagising kahit na ang mga digmaan ng tao ay kadalasang hindi nakakaabala sa kanila. Alam ni Nishimura na kailangan niyang harapin ang makapangyarihang dragon na ito. Sinabihan niya ang iba na bumalik sa lungsod at maghanda para sa paglikas kung sakaling maging masama ang mga pangyayari. Iniwan ni Azuma si Mela at Melo kasama si Moira, ngunit nagpa siya si Azuma na manatili kay Nishimura at tulungan siya sa labanan. Natutuwa si Nishimura na nasa tabi niya ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit sinabihan niya si Azuma na huwag lumaban dahil ayaw niyang masaktan siya kapag ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Humarap si Nishimura sa dragon upang labanan ito, umaasang gumamit ng kapangyarihan ni Eri, ngunit hindi siya sumagot, kaya wala siyang choice kundi lumaban gamit lang ang kanyang sariling kapangyarihan. Ang kanyang unang pag-atake ay hindi gumagana laban sa dragon. Sinubukan ni Azuma na tumulong, ngunit pinigilan siya ng kabilang ulo ng dragon, at kailangan niyang manatili sa likod. Kahit na mabilis talaga si Nishimura, sinasaktan siya ng dragon at pinapahina siya. Ngunit napansin ni Nishimura na hindi ginagamit ng dragon ang buong kapangyarihan nito, kaya naman nagtaka siya kung bakit nagising ang napakalakas na nilalang. Biglang lumapit si Ana sa kinaroroonan ni Nishimura. Hindi niya sinasadyang makialam, ngunit nang pag-alitan siya ni Nishimura dahil nandoon siya, nagising siya mula sa kanyang pagkatulala. Sinabi ni Ana na hindi niya planong makisali, ngunit pagkatapos ay ang isa pang ulo ng dragon ay naghahanda sa pag-atake at maglunsad ng dragon breath sa kanila. Nasaktan parent si Nishimura at hindi makagalaw ng sapat na mabilis para makaiwas sa pag-atake, ngunit itinulak siya ni Ana sa kaligtasan at siya ang nataman. Si Ana ay talagang nasaktan, at sa kabila ng pagsisikap ni Nishimura na tumulong, namatay si Ana sa kanyang mga bisig. Bago siya mamatay, hiniling niya kay Nishimura na maging kaibigan niya at ngumiti dahil natutuwa siyang nakilala ang isang kasing bait niya. Nakaramdam ng desperado, galit, at lungkot, at sumigaw si Nishimura sa sakit. Naiinis talaga siya dahil hindi niya kayang protektahan si Ana, kahit nangako siyang hindi niya ito hahayaang masaktan. Patuloy na humihingi ng kapangyarihan si Nishimura kahit hindi sumasagot si Eri, pero hindi siya sumusuko. Patuloy siyang nagsisikap hanggang sa huli niyang makuha ang atensyon nito. Sa wakas ay nagpakita si Eri, at nag-alok na bigyan siya ng kapangyarihan dahil ang matinding damdamin niya ay parang naging utos sa kanya ngayon. Nakikita ni Nishimura ang tunay na anyo ni Eri, at talagang nalulungkot si Eri na hindi niya ito natulungan noon, ngunit may panuntunan na hindi magagamit ng spirits ang kanilang kapangyarihan ng walang utos mula sa summoner, at si Nishimura ang summoner. Hindi pa sila nakagawa ng formal na kasunduan noon, ngunit gumawa siya ng eksepsyon sa unang pagkakataon noong nasa panganib si Nishimura at tinulungan siya ni Eri. Pagkatapos ay napagtanto ni Nishimura na siya ay natakot na gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan, ngunit ngayon alam niya na kailangan niya ito upang protektahan ang lahat, lalo na ang mga taong pinapahalagahan niya. Kaya nagpa siya siyang makipagkasundo kay Eri, at ginagawa nilang opisyal ang kasunduan sa pamamagitan ng pagtugon sa dalawang kondisyon. Kailangang sabihin ni Nishimura kay Eri na bigyan siya ng kapangyarihan, at kailangan niyang maging handa na tanggapin ito. Iniwan ni Nishimura ang pangangalaga ni Ana at Azuma, at ngayon ay puno na siya ng bagong kapangyarihan at handang harapin muli ang mga dragon. Ang mga dragon ay humanga sa kanyang lakas at determinasyon. Nang tanungin ni Nishimura kung bakit sila nandito at kung ano ang kailangan niyang gawin para umalis sila, sinabi nilang sasagutin nila ang kanyang mga tanong kung ipakita niya sa kanila ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sumang-ayon si Nishimura, at naging seryoso ang mga dragon. Ang parehong mga ulo ng dragon ay umaatake kay Nishimura ng buong lakas, ngunit si Nishimura, gamit ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan, ay hindi lamang naipagtanggol ang kanyang sarili ngunit tinamaan din ang mga dragon ng kanyang pag-atake. Mukhang masaya ang mga dragon sa nangyari, at sinabi nila sa kanya ang higit pa, sinasabing sila ay ipinadala ng isang taong gustong gamitin ni Nishimura ang kanyang kapangyarihan. Bago sila umalis, binigyan ng babala ng mga dragon si Nishimura. Gagabayan daw siya ng taong ito, kaya kailangan niyang magpakatatag pa. Ipinaliwanag nila na ang nangyari ngayon ay mahalaga para sa kanilang mundo, at pagkatapos ay umalis sila. Maya-maya, bumalik si Ronald para kausapin ang isang babaeng nakaupo sa likod ng nakatalukbong na kama, at tila nalampasan ni Nishimura ang pagsubok na itinakda nila para sa kanya.
Ngayon ang natitira na lang ay ang patuloy na paggabay sa kanya. Lumipas ang ilang oras mula noong pagsalakay ng halimaw sa malaking laban, at unti-unting bumalik sa normal ang lungsod ng Aspire. Wala ng mga halimaw ang umaatake sa mga karwahe ng paninda, at bumalik din sa normal ang mga presyo. Ito ay isang maliit na kaginhawahan para sa lahat ng mga taong nawala ng mahal sa buhay sa panahon ng pag-atake, upang ipakita na hindi sila lumaban ng walang kabuluhan. Madalas bumisita si Nishimura sa libingan ni Ana, at nagiiwan siya ng mga bulaklak at kinakausap siya ng kaunti. Bumalik sa bahay ni Mia, ipinatawag ni Nishimura si Eri upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga kaibigan. Masaya silang nag-uusap nang makita nila ang isang royal carriage na paparating sa kanila. Isa pala itong mensahero mula kay Haring Gilmore na nagngangalang Senna. Sinabi niya na gusto ng hari na pumunta sila sa kabisera, dahil kailangan nila ang kanilang tulong. Dahil tinawag na sila ng hari, wala talaga silang choice kundi pumunta. Sumakay silang lahat sa karwahe ng hari, at habang nasa daan, nalaman nila ang problemang nangyayari sa palasyo. Sa nakalipas na 30 taon, ang Magical Kingdom ng Alistan ay pinamamahalaan ng dalawang paksayon. Isang grupo ang sumusuporta kay Haring Gilmore, at ang isa pang grupo ay sumuporta sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Duke Dorothy. Legal na nakuha ni Haring Gilmore ang kanyang kapangyarihan at nakikipag-usap sa ibang mga bansa, nakikipagtulungan sa kanila upang bumuo ng mga relasyon. Kaya't ipinahiram ng hari ang kanilang mga salamangkero sa ibang mga bansa. Pero hindi iyon nagustuhan ng kanyang nakababatang kapatid. Si Duke Dorothy ay mas old-fashioned at ayaw niyang ibahagi ang kanilang kaalaman sa mahika or magtrabaho sa ibang mga bansa, dahil inaakala niya na mapapahina nito ang alistan. Nagpasya si Duke Dorothy na maghimagsik, at haantong iyon sa isang malaking digmaan sa lalong madaling panahon. Kaya humingi ng tulong si Haring Gilmore kay Nishimura at sa kanyang mga kaibigan. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa kabisera ng lungsod, ang Winifux, nagulat sila. Ibang-ibang ito sa lungsod ng Aspire, mukha itong magarbong lungsod, ngunit halos walang tao sa paligid. Ang iilang tao na nakita nila ay nagtago sa loob ng kanilang mga bahay nang makita sila. Si Mia ay kumikilos ng may kainahinala at nagtanong kay Senna tungkol sa dahilan ng hari sa pagnanais na makilala sina Azuma at Nishimura. Ngunit sinabi lang ni Senna na wala lang ito, at gusto lang silang makita ng hari. Parang kinakabahan si Senna tapos biglang may isang pana ang umatake sa kanila nang wala sa oras. Ngunit dahil talagang alerto sila, iniwasan nila ito at nailigtas din si Senna. Ang kawal na dapat na mag-aalis sa grupo ay nagsabi sa kanyang amo, si Duke Dorem, na hindi sila nagtagumpay. Ang grupo, kasama si Senna, ay nakarating sa kastilyo. Pagpasok nila sa Royal Hall, nakita nilang masama ang tingin sa kanila ng mga opisyal doon. Ipinakilala sila ni Senna kay Fumat na siyang nangungunang magic person para sa hari, at General Ella, na namamahala sa hukbo ng hari. Nandoon din si Charlotte, ang anak ng hari. Sa wakas, pumasok ang hari, at lahat ay talagang magalang at may respeto, maliban kay Mia. Nais ni Mia na ang hari ay maging malinaw at hindi na magpaligoy-ligoy sa pakay nila sa kanila. Nagulat ang lahat ng tao sa kwarto dahil napakatapang ni Mia. Sinabihan ng hari sina Ella at Fuman na ilabas ang grupo sa silid. Parang magkakilala ang hari at si Mia kaya hindi na nila kailangang maging formal. Plano ni Mia na tulungan ang hari kung papayag ito sa ilang bagay na gusto nito. Sinabi ng hari na oo, at sinabi niya kay Senna na pangasiwaan ang natitira. Ngunit bago siya umalis, nais ni Mia na sabihin ng hari ang totoo kung bakit niya ipinatawag sina Nishimura at Azuma. Sinabi ng hari na ginawa niya ito dahil kailangan niya ang kanilang napakalakas na kapangyarihan upang matigil ang paghihimagsik, at mapagkumbabang humingi ng paumanhin. Talagang hindi masaya si Nishimura sa hari, at sa tingin niya ay makasarili ang hari na dinala niya sila dito mula sa kanilang mapayapang mundo, kung saan walang mga digmaan o rebelyon, at gawin silang makipaglaban para sa kanya. Ngunit sa puntong ito, wala silang gaanong magagawa, at sinabi ng hari na siya ay nagsisisi. Dinala ang grupo sa kanilang mga silid kung saan sila tutuloy. Si Azuma ay nasa silid ni Nishimura, at pinag-uusapan nila kung ano ang nararamdaman nila tungkol sa hari. Pagkatapos ay pumunta si Senna sa kanilang pintuan at sinabing may gustong kumausap sa kanila, at si Princess Charlotte pala ang gustong makipag-usap. Nagsisisi talaga siya at siya ang nag-summon sa kanila sa mundong ito. Ipinaliwanag niya ang lahat, una niyang sinabi sa kanila na kaya niyang gumawa ng mahika sa oras at espasyo.
Masama talaga ang pakiramdam ni Charlotte sa paghulog sa kanila sa isang lugar na may mga halimaw, at pagtagal upang mahanap sila. Sinubukan ni Senna na sabihin na ito ay ideya ng hari, ngunit sinabi ng prinsesa na kahit na siya ay may pagdududa, nais niyang protektahan ang kanilang mga tao at ang kanilang bansa, tulad ng kanyang ama, at kaya tinanggap na ipatawag sila. Ipinaliwanag ni Prinsesa Charlotte na orihinal na si Nishimura lamang ang dapat dalhin sa mundong ito, ngunit ang kapatid ng kanyang ama ay nagpadala ng isang assassin na ginulo ang spell, at iyon ay ang dahilan kung paano naisama din si Azuma. Nagtatanong sila kung may paraan ba para makauwi, pero sabi ni Charlotte na hindi posible, at least hindi para sa kanya. Magagamit lang ang spell ng isang beses sa isang buhay, at ang mga salamangkero na maaaring gumawa ng summon ng tulad ni Nishimura ay napakabihira lamang, marahil tulad ng isa sa 1,000,000. Ngunit nangako si Charlotte na pagkatapos nilang harapin ang paghihimagsik at tumira sa kaharian, gagawa siya ng paraan para maibalik sila sa kanilang mundo. Si Nishimura at Azuma ay hindi galit dito, marahil dahil siya ay isang cute na babae at hindi isang matandang lalaki, at nagtitiwala sila na tutuparin niya ang kanyang salita. Nagkaroon sila ng mga kaibigan mula nang makarating sila dito, at alam nilang nagmamalasakit siya sa kanyang mga tao, kaya gusto nilang tumulong na tapusin ang away at umuwi kapag okay na ang lahat. Natapos ang kanilang pag-uusap nang sabihin ni Miya kay Nishimura na makipagkita sa kanya sa labas. Nakipag-away si Ella kay Nishimura para makita kung gaano talaga siya kalakas, at hindi nagpapigil si Ella at inatake siya kaagad. Iminungkahi ni Miya ang labanan dahil ang mga sundalo ni Selle ay walang tiwala sa kanila, iniisip na hindi sila makakalaban. Kaya't si Ella, nakilala bilang pinakamalakas sa larangan ng pisikal na pakikipaglaban, ay todo-todo kung lumaban upang subukan si Nishimura. Gustong tawagan ni Nishimura si Eri para humingi ng tulong, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, nasanay na siya sa laban at nagawa niyang makipagsabayan kay Ella, na ikinagulat ng lahat. Daig pa niya ito at si Ella ay sumuko. Si Ella ay nagsasabi ng paumanhin para sa pagsubok at pagkatapos ay nagsasabi ng isang bagay na talagang kakaiba. Hiniling niya kay Nishimura na pakasalan siya, or kung mayroon na itong asawa, sasabihin niya na maaari niyang maging pangalawang asawa. Si Nishimura ay nagulat at kinakabahan, lalo na kapag siya ay nagsasalita tungkol sa pagkakaroon ng 3 anak, ngunit agad sinabi ni Nishimura na hindi siya interesado. Kinagabihan, si Nishimura ay nag-iisa, kaya ipinatawag niya si Eri upang ipakita sa kanya ang magandang tanawin ng kaharian. Pero alam ni Eri na may nangyayari at masasabi niyang hindi siya okay. Sinabi sa kanya ni Nishimura na natatakot siya na baka may masaktan siya dahil napakalakas niya, lalo na't lalaban sila sa isang digmaan sa mga tao, hindi sa mga halimaw. Nag-aalala rin si Nishimura tungkol sa posibleng pananakit ni Azuma sa mga tao, at gusto niyang makauwi siya ng ligtas ng walang dugo sa kanyang mga kamay. Kino-comfort siya ni Eri at pinapagaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos noon, pumunta si Nishimura sa kwarto ni Azuma dahil hindi niya naisara ng maayos ang pinto. Hindi niya sinasadyang makita siya sa kanyang panloob na damit habang siya ay lumabas mula sa paligan, na lumikha ng isang awkward na sandali. Sa puntong iyon, nananalanggan muli si Prinsesa Charlotte para sa kaligtasan ni Nishimura nang matagpuan siya ni Cardinal Ronald, na hinihimok siyang magiging okay ang lahat. Ngunit si Ronald ang nasa likod ng pag-atake ng halimaw, at walang nakakaalam tungkol dito. Kinabukasan, pumunta si Nishimura sa Royal Garden at sinabi kay Azuma na gusto ni Miya na sumali sila sa isang pulong sa Royal Army tungkol sa digmaan. Si Azuma ay abala sa pag-aalaga ng mga halaman na natuyo lahat dahil ito ay napabayan. Sa ibang lugar, si Duke Dorothy ay nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan sa digmaan tungkol sa kanilang mga plano. Kahit na lahat sila ay hindi sumang-ayon, ipinauubaya nila ang plano ng labanan kay Nilgun, at si Mark ay hindi masyadong masaya tungkol dito dahil gusto niyang maalis sina Nishimura at Azuma. Una, naisip ni Nilgun na dapat silang pumunta sa digmaan kaagad at kontrolin ang kaharian, ngunit umaasa ang duke na hindi guguluhin ni Nishimura at Azuma ang kanilang mga plano. Ipinaalam sa hari na ang hukbo ng kaaway ay naghahanda na. Sinabihan ni Haring Gilmore sina Ella at Fuma na ihanda ang mga sundalo at mages para sa labanan. Kailangang ipaliwanag ni Ella ang plano ng labanan sa grupo ng mga adventurer, at iniisip ni Miya na maaaring isang trick ito dahil umaatake ang puwersa ng duke na may 1,000 sundalo lamang, habang ang kaharian ay may 3,000, ngunit sinabi ni Ella na mag-iingat sila kung sakali.
Hindi talaga maintindihan ni Nishimura at Rin ang kanilang pinag-uusapan dahil hindi pa sila nakakasama sa digmaan, ngunit sinabi ni Moira na magiging okay sila kung gagawin nila ang kanilang dapat gawin. Sinabi ni Nishimura na iba ito sa pakikipaglaban sa mga halimaw dahil kailangan nilang manakit ng ibang tao, ngunit ipinaalala ni Mia sa kanila na sa mundong ito ay digmaan or kamatayan, maging tao man or halimaw. Pagkatapos pag-usapan ang plano, sinabihan sina Nishimura at Azuma na magpahinga dahil kailangan nilang gumising ng maaga. Pinuntahan ni Nishimura si Azuma ngunit nagpa siya na huwag magsalita tungkol sa kung ano ang nasa isip niya. Nang malapit na siyang umalis, pinigilan siya ni Azuma at tinanong kung maaari siyang manatili sa kanyang silid para sa gabi dahil kinakabahan siya sa buong sitwasyon. Sinabi ni Azuma na para itong gabi bago ang kanyang mga laban sa tennis, ngunit ngayon ay digmaan, at ayaw niyang may mamatay, kahit na ito ay isang digmaan. Iminumungkahi ni Nishimura na hindi siya dapat sumama sa labanan dahil hindi siya orihinal na bahagi ng pagpapatawag, ngunit iginiit ni Azuma, na sinasabing pinili niyang pumasok sa Summoning Circle, at ngayon ay gusto niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan at wakasan ang labanan. Pinag-uusapan din ni Moira at Mia ang tungkol sa paparating na digmaan at kung gaano sila nag-aalala tungkol kina Nishimura at Azuma, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang may naramdamang kakaiba si Mia. Isa itong assassin na ipinadala para atakihin sina Nishimura at Azuma na nagngangalang Mark, isa sa mga kaalyado ni Duke Dorothy na ayaw na makuha ni Nilgun ang lahat ng kredito para sa labanan. Pumunta ang assassin sa silid kung saan dapat naruroon sina Nishimura at Azuma at sinaksak ang kama, sa pag-aakalang nandoon sila. Naramdaman siya ni Nishimura noon, at hinarap ng grupo ang assassin. Inatake niya si Azuma ngunit nagawa lamang niyang gupitan ang kanyang buhok, na talagang ikinagalit ni Nishimura, at hinabol niya ang assassin na halos gusto niya itong tapusin. Si Nishimura ay hindi natatakot masaktan or mamatay, pero natatakot siyang mawala ang mga taong pinanggako niyang paprotektahan tulad ng nangyari kay Ana. Pinigilan ni Mia si Nishimura na saktan ang assassin, sa pag-aakalang makakakuha sila ng ilang impormasyon mula sa kanya, ngunit lumalabas na ang assassin ay hindi interesadong makipag-usap. Pinalaya niya ang sarili mula kay Nishimura at kumagat ng suicide pill habang tumatalon siya mula sa balkonahe, na namatay kaagad. Kinabukasan, handang lumaban ang tropa ng kalaban, ngunit ganoon din ang kaharian ng hari. Humarap si Nishimura at ginamit si Eri para gumawa ng malaking butas sa lupa, kaya kailangang dumaan ng mas mahabang ruta ang hukbo ng kaaway para makarating sa kanila, na ginagawang madali silang maging target. Ngunit mukhang nag-aalala si Mia nang makitang walang gaanong kagamitan ang mga kalaban na sundalo, at marahil ay minamaliit nila ang kanilang mga kalaban. Ang lahat ng kalaban na sundalo ay maaaring gumamit ng malayuang pag-atake na may mga elemental na kapangyarihan, na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inaasahan na marami sa kanila ang mage. Si Nishimura ay nag-scan at nalaman na sila ay may suot na mga singsing, at ipinaliwanag ni Mia na ang mga singsing na ito ay may mga mahiwagang bato sa loob nito na maaaring gumawa ng mga simpleng spell, ngunit ang mga sundalo ay gumagamit ng mga singsing ng walang ingat. Hindi napagtanto na ang kapag mas maraming kapangyarihan ang kanilang ginagamit, mas inuubos nito ang kanilang enerhiya sa buhay, na maaaring humantong sa pagpatay sa kanila. Desidido ang mga adventurer na pigilan ang kanilang mga kaaway na dumanas ng napakasamang kapalaran, ngunit nag-aatubili ang mga sundalo ni Ella na pigilan ito. Iniisip nila na kung ang kanilang mga kaaway ay mamatay nang walang kanilang pakikialam, ang labanan ay magiging mas madali. Gayunpaman, ayaw ni Ella at Fuma na ang kanilang mga kaaway ay mamatay ng hindi makabuluhan, kaya sinusuportahan nila ang plano ng grupo na itigil ang pagkonsumo ng enerhiya sa buhay nila mula sa mga singsing. Gumawa si Mia ng isang plano na nangangailangan ng tulong ni Azuma. Samantala, patuloy ang pag-atake ng mga kalaban na sundalo, kahit na ang karamihan sa kanila ay kitang-kitang nanghina dahil sa pagkonsumo ng enerhiya. Hinihimok sila ni Nilgun, ang kanilang pinuno, na huwag sumuko at ituon ang kanilang mga pag-atake kay Azuma at sa iba pa. Gumagawa si Eri ng proteksyon na hadlang upang protektahan sila, at ipinagtanggol ni Moira si Azuma laban sa anumang mga pag-atake na makalusot sa hadlang, na nagpapahintulot kay Azuma na mag-concentrate sa kanyang spell. Si Mia, kasama ang iba pang mage, ay nag-conjure ng mga kulay abo na ulap upang umulan, at pagkatapos ay gumamit si Azuma ng kidlat upang kuryentihin ang lupa kung saan nakatayo ang mga mahihinang sundalo ng kaaway. Nagdudulot ito ng napakalaking kuryente na lubhang nagpapahina sa kanilang lahat.
Si Mikes, ang kanang kamay ng duke at tagapayo, ay dumating at humanga siya sa matalinong diskarte ni Azuma. Desperadong hiniling ni Nilgun kay Mikes na buhayin ang lahat at sinisisi siya sa pagbibigay sa kanila ng mga magic na bato, na sinasabing magdadala ito sa kanya ng tagumpay. Gayunpaman, sinaksak ni Mikes si Nilgun, sinasabing dismayado siya sa kanya at hindi nakapakipakinabang. Ang labanan ay nagtapos sa pagkatalo ng mga sundalo ng kaaway, na nagdadala ng ginhawa sa buong kaharian. Gayunpaman, dismayado pa rin si Casimiro sa papuring nakukuha ni Nishimura at ipinakita niya kay Rami ang isang masamang hitsura na estatwa, na nagpapahiwatig na ito ay magdadala sa katapusan ni Nishimura. Kinabukasan, binisita ni Azuma ang silid ni Nishimura para gisingin siya. Kapag nakita niya ito, gusto niyang purihin ang kagandahan ni Azuma, ngunit sa halip, nagmamadali itong lumabas ng silid upang samuka. Lumalabas na si Nishimura ay kumain ng labis noong nakaraang araw, na humantong sa isang problema sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Dumating din si Namiya at Moira sa silid ni Nishimura upang ipaalam sa kanila na ipinatawag sila ni Haring Gilmore sa Grand Royal Hall. Sa harap ng lahat, binabati sila ni Haring Gilmore para sa kanilang natatanging pagganap sa larangan ng digmaan. Ipinahayag ni Charlotte, ang prinsesa, ang kanyang pagnanais na gantimpalaan sila para sa kanilang katapangan. Nag-aalok siya sa kanila ng mga dekalidad na armas at mga item mula sa Royal House na masaya nilang tinatanggap. Bawat isa sa kanila ay pumipili ng sandata na higit na nakakakuha ng kanilang atensyon. Si Nishimura ay agad na naakit sa isang katana, at hindi siya nag-atubiling piliin ito. Ipinaliwanag ng prinsesa na ang espada ay hindi nagawa sa kanilang bansa, at ang mga sundalo ay tumanggi na gamitin ito dahil sa manipis nitong talem. Nauunawaan ni Nishimura na sa isang mundong pinangungunahan ng mga broadsword at malalaking armas, maaaring hindi isang katana ang popular na pagpipilian. Gayunpaman, naniniwala siya na ang pagkakaroon ng katana ay pangarap ng bawat tao. Kaya, armado ng kanilang mga napiling sandata, si Ella ay nagmumungkahi ng isang pagsasanay na labanan kay Nishimura, na sinang-ayunan ni Mia. Sinubukan ni Mia ang sarili niyang singsing na nakuha niya, at ang iba, nang makita ang kamanghamanghang pagpapakita ng kapangyarihan, ay nagpas siyang subukan din ang kanilang mga armas. Ang unang pangunahing layunin ni Ella ay makipag-spar muli sa kanyang magiging asawa, si Nishimura, ngunit nakatakas siya, habang siya ay hinimatay mula kay Ella na marahas na niyugyug siya dahil hindi pa rin siya nakaka-recover sa kanyang hindi pagkatunaw ng pagkain. Sa palengke, pakiramdam ni Nishimura na madaming nakatingin sa kanya, iniisip na dahil nakita nila si Eri at lahat ay nakatingin sa kanya. Gayunpaman, bukod kay Nishimura, walang ibang nakakakita kay Eri. Sa totoo lang, nakatingin sila sa kanya dahil ipinagtanggol niya ang lungsod noong nakaraang araw. Maging ang mga bata ay tuwang-tuwa na lumapit sa kanya upang salubungin siya at hilinging makipagkamay sa kanya. Habang babalik na siya sa training ground, naramdaman ni Nishimura ang presensya ni Casimiro, na lumabas mula sa isang eskinita. Nagulat si Nishimura nang makitang nawawala ang braso ni Casimiro, ngunit ipinaalala sa kanya ni Casimiro na siya ang may pananagutan sa pinsalang iyon, isang bagay na hindi alam ni Nishimura dahil nabulag siya ng galit sa sandaling iyon, at bago nawala ng malay. Gustong makapaghiganti ni Casimiro kay Nishimura at magmungkahi ng tunggalian, na gustong iwasan ni Nishimura para hindi madamay ang mga inosenteng mga tao. Ngunit kung tumanggi si Nishimura, nagsasabi si Casimiro na ibuhos niya ang lason sa balon ng kabisera. Si Nishimura ay walang maraming pagpipilian kundi ang sumama sa kanya sa isang liblib na lugar upang makipaglaban. Sa lugar ng pagsasanay ng kaharian, naglalaban sina Azuma at Moira, na nagpapakita ng kanilang mga bagong sandata. Nakipag-usap si Mia kay General Ella, at gusto ni General Ella na pakalmayin ang mga sundalo, kaya iminungkahi niya ang mga pagsasanay na ito sa mga labanan. Narinig ni Ella na ang duke ay naghanda ng isang bahagi ng kanyang hukbo, at maaaring kailanganin nilang umalis para sa labanan ng gabing iyon. Ngayon, sa isang liblib na lugar, ipinakita ni Casimiro kay Nishimura ang isang isinumpang estatwa na ibinigay sa kanya ni Ronald, ang kanyang amo. Ito ay gagawin ang kanilang labanan na mas kapanapanabik sa pamamagitan ng pagpapababa ng kapangyarihan ni Nishimura sa antas ni Casimiro, kaya ito ay magiging isang patas na laban. Sinabi ni Casimiro na maswerte si Nishimura na hindi siya nagsumikap na maging malakas, kaya sa kanilang laban, hard work ang magpapasya kung sino ang mananalo.
Sinubukan ni Eri na pigilan si Nishimura, nag-aalala na baka hindi na bumalik ang kanyang kapangyarihan, ngunit pumayag si Nishimura sa laban. Nagalit si Eri at umalis noong una, ngunit nagbago ang isip niya at pinanood ang laban. Na-activate na ni Casimiro ang estatwa, at ngayon ay nag-aaway sila sa isa't isa gamit ang mga suntok at magic spell. Pareho silang nasaktan ng husto. Naisip ni Casimiro na maglunsad na ng kanyang panghuling pag-atake, at nag-aalala si Nishimura, iniisip kung paano niya ito mapipigilan gamit ang kanyang lakas. Pagkatapos ay naaalala niya ang lahat ng kanyang pagsasanay mula sa nakaraan. Hinawakan ni Nishimura ang kanyang katana at pinigilan ang atake ni Casimiro, at pinalipad si Casimiro sa pader. Alam ni Casimiro na hindi siya mananalo, kaya sumuko siya at hinayaan si Nishimura, at sinabi niya kay Nishimura na maibabalik niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsira sa artifact. Biglang nagsimulang umilo ang artifact, at isang nakakatakot na itim na multo ang lumabas at inatake si Nishimura. Naisip ni Casimiro na baka may ginawa pa si Ronald dito, at sinubukan ni Nishimura na tamaan ito, ngunit hindi iyon gumana. Natigilan siya, at nang wala saan, nagpakita si Rami at ipinagtanggol si Nishimura. Sinira niya ang artifact, ngunit hindi pa rin nawawala ang itim na nilalang. Iniisip ni Nishimura kung ano ang gagawin, kaya ginamit niya ang kanyang napakalaking lakas ng hangin, at sa wakas ay naalis niya ang kakaibang nilalang, at nabawi niya ang kanyang kapangyarihan. Nang maglaon, talagang gustong makipag-usap ni Nishimura kay Casimiro, ngunit sinabi sa kanya ni Rami na labis na nakaramdam si Casimiro ng lungkot sa pagmamaliit kay Nishimura, at ngayon nasira na lahat ng pride niya. Ipinaliwanag ni Rami na alam ni Casimiro kung ano ang kinakailangan upang maging malakas at talagang pinahahalagahan ang mga taong nagsisikap ng husto. Ang tanging ikinalulungkot ni Casimiro ay hindi niya napagtanto ang mga kamanghamanghang kakayahan noon ni Nishimura, habang si Casimiro ay pinagalitan si Rami sa napakaraming sinabi. Sinabi ni Nishimura na mayroon siyang sobrang higpit na guro na nagpagawa sa kanya kung sino siya ngayon. Tinulungan ni Rami si Casimiro na tumayo para umalis. Nang malapit na silang magpaalam kay Nishimura, isang malaking kaguluhan ang nangyari. Nagkaroon ng kaguluhan sa lungsod, at lahat ay nagsimulang tumakbo at nagtago dahil nagdeklara ng digmaan ang rebeldeng army. Nakipag-usap si Ronald sa kanyang Panginoon, si Lady Shirley, at ipinaliwanag na nagbigay siya kay Casimiro ng isang bagay upang makatulong sa kanyang paghihiganti. Sinabi niya na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, at handa na sila para sa susunod na bahagi ng kanilang plano. Habang naghahanda ang lahat para sa malaking laban, nahanap ni Nishimura si Azuma. Nangako siya na paprotektahan niya ito kahit anong mangyari, ngunit pananggakwan niya ito na lalaban din si Azuma, at paprotektahan nila ang isa't isa, na sinang-ayunan naman ni Nishimura. Sa pagsisimula ng araw, lahat ay naghahanda upang harapin ang isang malaking labanan na magpapasya kung ano ang mangyayari sa kaharian. Handa na ang duke na labanan ang kanyang kapatid para sakupin ang kaharian. Tinanong niya si Mikes kung sigurado ang kanilang tagumpay, at tiniyak sa kanya ni Mikes na mananalo sila. Mayroon silang assassin at ilang matitinding manlalaban na hahawak sa mga mage ng kaharian sa panahon ng labanan, habang si Mikes ay may planong harapin si Nishimura. Kinausap ni Haring Gilmore ang lahat ng mga sundalo, at sinabi niya sa kanila na manatiling matatag at lumaban para sa mga tao ng kaharian. Nagmarcha sila sa labanan, at ito ay napakalaki at talagang matindi. Tumulong ang mga mage ng kaharian sa pamamagitan ng paglaban sa ilan sa mga masasamang tao. Si Nishimura, gamit ang espiritu ng hangin, ay lumipad patungo sa kampo ng kaaway upang harapin ang mga sundalo doon. Ngayon, ang bawat adventurer ay may makakalaban. Kinalaban ni Azuma itong hyperactive na babaeng nagngangalang Sula. Kakalabanin ni Moira si Mark na nagsisikap na maging kaakit-akit, at si Mia, na tinatawag na salamangkero ng mga nahulog na dahon, ay kalabanan si Misto, isang makapangyarihang mage. Pumunta si Nishimura para kausapin ang duke, at sinabi niya na siya ay isang mensahero ng hari at gusto niya ng kapayapaan. Sinabi niya na ang duke at ang hari ay dapat mag-isip tungkol sa mga tao ng kaharian at hindi makipaglaban. Sinabi ni Nishimura na kung sila ay susuko, ang hari ay nangako na hindi sila sasaktan, ngunit kung hindi nila gagawin, madaling dadalhin ni Nishimura ang duke sa hari. Ang duke ay tila nag-iisip tungkol dito, at pagkatapos ay gumamit si Mikes ng ilang mahika upang kontrolin ang walang malay na mga sundalo sa labas. Si Mia, kahit na parang nagkakaproblema siya dahil sa kapangyarihan ni Misto, ay nagsagawa ng bagong spell.
Namangha sa kanya si Miss Toad na nasaktan na sa kanyang pag-atake, at pagkatapos ay gumawa si Mia ng napakalaking spell para mawala siya ng tuluyan. Si Moira naman ay galit na galit kay Mark dahil sa pagmamaliit niya kay Miss Toad na kasamahan niya. Kaya nang nilabas ni Mark ang kanyang espada, ginamit ni Moira ang kanyang punyal para ibagsak si Mark, at natapos agad ang kanyang buhay. Ngayon, nakikipag-usap si Nishimori kay Duke Dorothy tungkol sa kapayapaan, ngunit sinabi ni Dorothy na hindi siya pumapayag. Tinanong niya si Nishimori kung bakit hindi niya pinamumunuan ang kaharian gamit ang kanyang superpower, ngunit sinabi ni Nishimori na hindi niya gusto ang maharlikang buhay or gustong maging diktador at pilitin ang mga tao na sundin siya. Naging proud si Dorothy pero hindi siya uurong, at sinabi niya na gagawin niya ang lahat para mapanatiling ligtas ang kaharian. Pagkatapos ay may nakita si Eri na kakaiba at sinabi niya kay Nishimura. Parehong nakita ni Nishimura at ng duke na si Mikes ay nagbibigay ng kakaibang enerhiya, at lahat ng mga sundalong nasawi sa labanan ay bumalik bilang mga zombie, na umaatake sa sinuman. Ang mga berserkers na ito ay walang pakialam kung kakampi man or hindi ang aatakihin. Sa pakikipag-away naman ni Azuma kay Sule, nagawa ni Azuma na saktan siya at maging lamang sa laban. Napagtanto ni Sule na malakas si Azuma, ngunit nagkakaproblema sila dahil sa mga sundalong zombie. Kailangan nilang magsanib puwersa para labanan ang mga bagong kaaway na ito. Hindi maintindihan ng duke ang nangyayari dahil hindi niya alam ang plano ni Mikes. Sa wakas, inamin ni Mikes na sinet up niya ang larangan ng digmaan, na naglunsad ng mahika mula sa simula. Nilinlang niya ang duke na magsimula ng digmaan dahil sinabihan siya ng kanyang amo. Naging parang wala sa isip si Mikes, at sinasabing umalis siya para pasayahin ang kanyang amo, si Lady Shirley, at gusto niyang magdulot ng kaguluhan sa mundo. Nagsisimulang magbago ang kanyang katawan habang ibinibigay niya ang kanyang kaluluwa sa kanyang si Primo. Masama ang pakiramdam ng duke sa nangyayari at nagpa siya na tulungan si Nishimura sa labanan. Matagal ng panahon ang nakalipas, nagkaroon ng digmaan na kilala bilang Bloody Rap, na nagsimula 200 taon na ang nakalilipas dahil sa hindi pagkakaunawaan sa borderline sa pagitan ng Goryeo at Scully Empires. Noong una, akala ng mga tao ay mabilis na matatapos ang labanan, ngunit ito ay naging malaking bagay. Nabaliw ang mga sundalo, inaatake ang sinuman at lahat, kabilang ang kanilang sariling mga kaalyado at regular na tao. Sila ay napuno ng nakatutuwang pangangailangan para sa dugo, at ito ay isang talagang mabagsik na digmaan, at ito ay naaalala pa rin ngayon dahil ito ay naging sanhi ng pagkamatay ng 700,000 na katao mula sa magkabilang panig na pinagsama. Sinabi ni Mia kay Moira na ang lahat ng mga sundalo sa ilalim ng utos ng duke, ay kinokontrol ng ilang madilim at makapangyarihang pangkukulam mula sa isang masamang tao na nakakaalam ng black magic. Sinabi ni Mia na ang tanging paraan upang ihinto ang kontrol na ito ay alisin ang taong nagsimula nito, or kung hindi ay hindi titigil ang mga sundalo, at susugod ang mga ito sa buong lungsod. Sina Azuma at Sule ay nakikipaglaban sa kaaway, at sinisikap ni Azuma na huwag saktan ang mga sundalo, ngunit inaatake sila ni Sule. Dahil si Sule ay isang bayad na mersenaryo, nagpa siya si Azuma na kunin siya para lumaban sa tabi niya. Sumang-ayon si Sule at tinanggap ang kanyang gantimpala bilang ginagawa lamang itong buhay. Iminumungkahi ni Azuma na hanapin nila ang iba sa ngayon at pagkatapos ay alamin ang susunod na hakbang. Si Nishimura ay lumalaban sa mga sundalong zombie na patuloy na bumabangon kahit ano pa ang gawin niya. Sinabihan siya ni Dorothy na huwag magpigil, at atakihin ang mga kawal na kanyang madatnan upang matiyak na hindi na mauulit ang parehong trahedya noong nakalipas na mga taon. Sina Ella, Mia, at Moira ay nakikipaglaban din sa mindset na iyon sa kanilang sariling mga lugar upang labanan ang mga sundalo. Kahit alam nilang kinokontrol ang mga sundalo, pakiramdam nila ay kailangan nilang gawin ito para hindi na masaktan ang mga inosenteng tao. Iba ito sa gusto ni Azuma at Nishimura na gamitin ang kanilang kapangyarihan para tumulong. Ngunit ngayon ay handa na si Nishimura na gawin ang lahat para maprotektahan ang mga taong pinapahalagahan niya at tanggapin ang mungkahi ng duke. Nang malapit nang sumunod si Nishimura at pabagsakin ang mga kalaban, pumasok si Eri. Inamin niya na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang hitsura at sa kapangyarihang ibinigay niya kay Nishimura. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay napakalakas na maaari talagang masaktan si Nishimura kung hindi ito makontrol ng tama. Sa wakas, naiintindihan ni Eri kung gaano determinado si Nishimura na protektahan ang mga taong mahal niya, kaya ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo.
Nagpakita rin si Azuma, kahit masakit ang paa niya sa away nila ni Sule. Nagigilty si Nishimura dahil hindi siya nagawang protektahan kanina, pero ngayong may kapangyarihan na siya, handa na siyang lumaban. Tinawag ni Nishimura ang kanyang elemental na espiritu na si Sylphid, at ang kamanghamanghang bagay na ito ay nangyari. Ang Berserker Cursed Circle ay nawala, at ang lahat ng mga sundalo ay tumigil sa pagiging kontrolado. Ito ay isang hindi pa nakikita na spell dahil naisip ng lahat na ang tanging paraan upang ihinto ang kontrol ay ang patumbahin ang taong nagsimula nito. Si Eri, ngayon sa kanyang tunay na anyo at aktwal na pangalang Sylphid, ay lumabas na reyna ng lahat ng mga espiritu at may malakas na kapangyarihan. Tinanong ni Nishimura kung siya pa rin si Eri, at sinabi niya sa kanya na pareho silang tao, sina Eri at Sylphid, at gumaan ng loob ni Nishimura. Ngayon, wala na ang malalaking nakakatakot na sundalo, ngunit may malaking problema pa rin. Si Mikes ay naging isang malaking halimaw matapos ayolay ang kanyang kaluluwa kay Lady Shirley, ang babaeng sinasamba niya, at nakakuha siya ng bagong kapangyarihan mula sa kanya. Sinabi ni Mikes na ginawa ng babaeng ito ang lahat ng mga pangyayari na nangyari kay Nishimura mula noong dumating siya, at ang prinsesa ay isang pawn lamang sa larong ito. Si Nishimura ay parang espada at kalasag para sa babaeng ito, ayon kay Mikes, ngunit hindi alam ni Nishimura kung sino siya, at hindi sasabihin sa kanya ni Mikes. Kaya nagsimula silang mag-away, at kahit na mukhang nakakatakot talaga si Mikes, napakalakas na ni Nishimura. Galit na galit si Nishimura dahil ginamit siya bilang kasangkapan para sa isang taong gustong magsimula ng digmaan at manakit ng mga inosenteng tao. Patuloy na sinuntok ni Nishimura si Mikes hanggang sa hamina si Mikes. Hiniling ni Mikes kay Nishimura na tapusin na siya ngunit sinabi ni Nishimura na hindi niya siya tatapusin, at iyon ang kanyang kahinaan. Ngunit nagbago ang isip ni Nishimura, at itinapon ang kanyang pagkatao, at nagpa siya na kailangan niyang tapusin siya upang protektahan ang mga taong mahal niya. Kaya tinapos niya ang buhay ni Mikes, at masaya si Mikes dahil ginawa niya ang gusto ng kanyang amo na si Lady Shirley. Ang malaking digmaan ay tapos na, at ang mga lansangan ng kaharian ay puno ng masasayang tao na nagdiriwang ng panalo. Gumamit si Nishimura ng napakaraming mahika kaya nahimatay siya pagkatapos ng laban at nagpapahinga ng ilang araw. Ngayon, pinuntahan siya ni Mia, sinabihan siyang magpahinga, at salamat sa pagpapahinto sa digmaan. Ang prinsesa ay nagmamadaling pumasok din, at tinukso ni Mia ang ibang mga babae dahil sa labis na pag-aalala, kahit na sinabi niyang kailangan lang ni Nishimura ng ilang araw para gumaling. Ginulo ng digmaan ang magkabilang panig, ngunit ngayon ay masigla na muli ang mga lansangan. Nang bumalik na sa normal ang kabisera ng Winifrex, si Nishimura at ang kanyang grupo ay naging mga tagapayo sa kaharian bilang kanilang gantimpala, pati na rin ang maraming pera para sa paggawa ng isang mahusay na trabaho. Bahagi na rin sila ng isang espesyal na pangkat ng hukbo na maaaring ipatawag sa tuwing magkakaproblema ang kaharian. Ngunit hindi lahat ay masaya dahil kailangang parusahan ni Haring Gilmore ang kanyang kapatid, si Duke Dorothy, sa pagtataksil sa kanila. Si Nishimura ay hindi nakakaramdam ng sobrang saya sa lahat, ngunit sinabi sa kanya ni Mia na ginawa niya ang tama. Minsan kailangan gumawa ng mga mahihirap na pagpipilian kahit na masakit ito, at ang pakiramdam na nasasaktan ay normal sa isang tao. Ang mga adventurer ay babalik na sa kabisera ng Aspire pagkatapos magpaalam sa prinsesa, na nangakong patuloy na hahanap ng paraan para pauwiin sila. Sa kanilang pagbabalik, ipinangako ni Nishimura sa kanyang sarili na gagamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para protektahan ang kanyang mga kaibigan, at alamin kung sino ang misteryosong babaeng binanggit ni Mikes. Lahat sila ay medyo pagod mula sa labanan na nangyari sa Winifrex, ngunit kapag bumalik sila sa Aspire, ang lungsod ay pinalamutian ng mga lantern. Sinabi sa kanila ni Moira at Mia na ito ang Star Night Festival, isang espesyal na kaganapan kung saan nagsasama-sama ang mga buhay at mga patay. Sinasabi ng alamat na sa araw na ito, ang mga pintuan sa Land of the Dead ay bubukas, at ang mga espiritu ng mga taong namatay ay bumalik upang bisitahin. Nakikita nila ang kanilang dating hitsura, at tinutulungan sila ng mga parol na mahanap ang kanilang paraan upang maalala ang kanilang buhay or makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi lang lahat maganda at matiwasay, kailangan bumili ng mga espesyal na antang-antang upang maprotektahan ang sarili mula sa mga sanib or saktan ng mga patay na espiritu. Ito ay isang tradisyon, ngunit narito ang twist, ang mga antang-antang ay talagang mga maskara na nagtatago sa tunay na mukha.
Parehong may suot na maskara ang buhay at patay, kaya walang makakapagsabi kung sino ang buhay at patay. Ang mga pamilya ng mga taong namatay ay nag-iiwan ng mga maskara sa kanilang mga libingan, at ang mga espiritu ay nagsusuot ng mga maskarang iyon, ngunit dahil iba-iba ang bawat maskara, alam ng lahat kung sino ang nasa festival. Bumili si Nishimura ng maskara para sa tradisyon at sinabi kay Azuma ang tungkol kay Ana habang iniiwan ang maskara sa kanyang libingan, umaasang makikita siya muli. Nakita ni na Moira at Mia na may soup stand ang guild para ipagdiwang ang araw. Nagalit si Moira nang malaman niyang may mga sangkap na aphrodisiac ang mga sopas dahil sa tingin niya ay hindi tama na hikayatin ang maliikot na pag-uugali. Si Azuma at Nishimura, na interesado sa kaguluhan, ay nagtanong kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag niya ang lahat. Iminumungkahi niya na magbenta ng mas angkop ngunit masarap para sa araw at tinanong sina Azuma at Nishimura, na binanggit na ang kanilang mundo ay may katulad na tradisyon kung anong uri ng pagkain ang mayroon sila sa kanilang pagdiriwang. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nakaisip si Nishimura ng ideya, magbebenta sila ng shaved ice. Dumadaan sila sa lahat ng mga hakbang, at lahat ay gustong subukang tikman ito. Talagang gusto nila ito dahil ito ay isang masarap at bagong pagkain sa mundong ito. Pagkatapos ay iniwan ng mga babae si Nishimura kasama sina Gerald at Maria sa stall, na nagsasabing mayroon silang iba pang trabaho na gagawin sa panahon ng pagdiriwang, dahil sila ay mga salamangkero ng apoy. Inilagay ni Nishimura kay Gerald ang pag-scrap ng yelo kung sakaling makakuha sila ng mas maraming customer. Hindi nagtagal, lumitaw ang grupo ng mga adventurer na nagligtas sa kanya sa unang araw. Tuwang-tuwa sila na makita kung gaano ang pagbuti ni Nishimura at nakilala din ang kanyang hanging espiritu, si Eri. Kapag naging masaya na ang mga bagay-bagay, dumating ang mga kaibigan ni Nishimura, mukhang bihis na bihis para sa festival at ninakawan ang spotlight. Nakikita ng lahat na maaaring may kakaibang koneksyon sa pagitan ni Nishimura at Azuma, at hinihikayat nila ito. Ngunit pagkatapos ay isang bagyo ang lumitaw ng wala saan at nagbabanta na guluhin ang mga bagay-bagay, at mukhang makakancel ng festival dahil dito. Sinabi ni Nishimura na baka pwedeng gumawa sila ng paraan dahil ang kaganapang ito ay nangyayari lamang isang beses sa isang taon, at hinahayaan ang mga tao na makita muli ang kanilang pamilya, at hindi niya hahayaang masira ito. Sa pahintulot ni Mia, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para magpatawag ng malakas na hangin at tangayin ang madilim na ulap. Talagang gumagana ito, at patuloy ang pagdiriwang, ngunit mayroon lamang silang mga pulang paputok. Si Azuma, gamit ang kanyang kaalaman sa agham, ay nagpa siya na gumawa ng mga makukulay na paputok kasama si Moira, kung saan mas pinaganda pa ang festival. Kapag oras na para sa isang sayaw, lahat ay nakahanap ng kapareha. Pinamahalaan ni Mia ang stall para kay Nishimura at sinabihan siyang anyayahin ng sayaw si Azuma. Niyaya ni Nishimura si Azuma, at sumayaw sila sandali. Ngunit sa huling sayaw, nakita niya si Ana sa bangkete na suot ang maskara na iniwan niya sa kanyang libingan, at si Nishimura ay natigilan. Napansin ni Azuma ang kanyang nararamdaman at inilapit siya nito para makapagsayaw silang dalawa. Pagkatapos nito, tumabi si Azuma, at ngayon ay si Moira na ang kanyang naging kasama na sumayaw.